Napadpad ako sa isang primitive na matriarchal na lipunan, kung saan tinitingnan ng mga babae ang mga lalaki bilang mga walang silbing palamunin lamang. Pero dahil hindi ako kayang magkaanak, pinalayas ako ng babaeng pinuno ng tribo. Sabi niya, ang mga lalaking puro pitas lang ng berry ang alam ay ang pinakawalang silbing basura. Pero nang gamitin ko ang mga baging para salukin ng pinakamatatabang isda sa ilog, biglang nagbago ang tingin sa akin ng lahat ng kababaihan. Habang nagkakagulo pa sila para sa ilang pirasong hilaw na berry, pinakakain ko na ang mga kalalakihan ng inihaw na isda. At lahat ng ito ay dahil lang mayroon akong isang bagay na hinding-hindi nila mauunawaan, ang 5,000 taon ng karunungan ng sibilisasyon na daladala ko sa aking isipan. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang mamasa-masang kuweba, napatingin sa akin ang babaeng pinuno ng tribo na puno ng pandidiri ang mukha. Yeyan, lumayas ka sa tribo. Nakaupo siya sa isang bato sa gitna, suot ang isang paldang gawa sa balat ng hayop at damo. Ikinuyong ko ang aking kamao. Sa likuran ko'y nakatayo ang mahigit 10 kalalakihan ng tribo. Sa mga sandaling iyon, nahati sa 2 paksayo ng mga tao sa loob ng kuweba. Ang isa ay ang paksayo ng mga kababaihan na kasama ni Wamuya. Kitang-kita na mas maganda ang kalidad ng mga paldang balat na suot nila. Samantalang ang kabilang paksayon ay ang mga kalalakihang nakatayo sa likuran ko. Tanging mga lubad na gawa sa abaka lamang ang nakatali sa kanilang mga baywang. Isang pirasong dahon lang ang pantakip sa kanilang katawan o kung minsan ay hubad na hubad sila. Nanginginig sa takot ang mga kalalakihan habang nakatingin sa malamig na ekspresyon ni Wamuya. Gusto na nilang umiyak pero walang luhang pumapatak. Yeyan, sa tuwing nangangaso kayo, wala kayong naiuuwing huli. Kayong mga lalaking walang silbi, hindi kayo marunong maghabi. Hindi rin kayo kayang mag-anak. Sinabi ko na sa inyong bawal kayong magsanay ng cultivation. Tapos may isa o 2 pa dyan na walang tigil sa pagsasanay araw-araw. Naantala tuloy ang pagkain ng tribo. Kung kahit pagkain hindi ninyo kayang kunin, wala na kayong silbi. Lumayas kayo. Napakalamig ng tono ni Wamuya, at ang mga babaeng kasamahan niya sa tribo ay masama rin ang tingin sa amin. Puro salita ng pandidiri at pang-iinsulto ang naririnig ko. Biglang nagiba ang kislap sa aking mga mata. Nag-time travel pala ako. Napadpad ako sa panahong ito ng mga tribo sa primitive na kapanahunan. Sa mundong ito, ang mga babae ang may hawak ng kapangyarihan isang lipunang matriarchal. Ang mga babae ay may kakayahang magluwal ng buhay at maghabi ng mga paldang gawa sa balat ng hayop. Kaya nilang mag-alaga ng mga bata, kaya't itinuturing silang mga kataas-taasang nilalang. Samantalang ang mga lalaki tanging mga unggoy lamang na may mas matipunong pangangatawan. Subalit, mas lalo kong ikinuyom ang aking kamao. Dahil isa akong time traveler, mas malinaw sa akin ang mga kahinaan ng isang lipunang matriarchal. Teknolohiya, wala, mga sandata, makaluma, pamumuhay. Sa 3 araw, 9 na beses kang magugutom. Bawat kainan ay puro balat ng puno at mga berry. Lutong karne ng mabangis na hayop. Isa lang itong pangarap, kung mayroon mang magandang bagay sa lipunang matriarchal sa mundong ito. Iyon ay siguro dahil ang mga babae dito ay sadyang magaganda at makikinis ang balat. Kaakit-akit ang kanilang mga mukha. Ding, binabati kita, host, sa paggising ng Patriarchal Clan Construction System. Ngayon, ibinibigay sa host ang pangunahing misyon, nakasentro sa host. Magtatag ng isang makapangyarihang patriarchal na lipunan ng tribo. Mga na-unlock na module, Contribution Points Exchange Shop. Hanggat gumagawa ang host ng mga bagay na kapakipakinabang sa pagbuo ng isang lipunang patriarchal, maaari kang mag-unlock ng mga achievement. At makakatanggap ng mga exchange point. At ang mga exchange point na ito ay maaaring ipagpalit sa built-in shop para sa anumang bagay na maiisip ng host at magiging matibay mong pundasyon sa landas ng pagtatayo ng isang lipunang patriarchal. Sa sandaling tumunog ang mala-elektronikong boses sa aking isipan, bahagyang sumili ang ngiti sa aking mga labi. Dumating na rin sa wakas ang system. Pero imposible nang manatili pa sa tribo. Mayroong cultivation sa mundong ito. Ang dahilan kung bakit napakaganda ng mga babae sa tribo. Karamihan ay dahil sa kanilang pagsasanay, malakas ang kanilang enerhiya at dugo. Ang pinuno pa lang na si Wumuya. Kayang-kaya ng talunin kaming 12 kalalakihan sa tribo. Kung bakit naman hindi kaya ng mga lalaki? Ito ay dahil ang kasalukuyang paraan ng pagsasanay ay nilikha batay sa katawan ng babae. Kapag basta-basta itong sinubukan ng lalaki, malaki ang tsansang sisubog ang katawan niya hanggang mamatay. Mas mababa rin ng ilang beses ang bisa nito. Pero ngayong nagising na ang system ko, panahon na para ipaalam sa mga babaeng ito kung ano ang tunay na lalaki. Pinuno, kasagsagan po ngayon ng tag-init. Wala na pong mahanap na bunga o nakakaing ligaw na gulay sa labas. Pwede po bang pagbigyan nyo kami? Huwag nyo po sanang paalisin si Yeyan. Kahit man lang po hintayin nating lumamig ang panahon. Napangisi ako at sasagutin ko na sana si Wumuya nang biglang mula sa mga babae sa tribo. Isang babaeng kaedad ko, mga 18 taong gulang, na may palamuting buto ng hayop sa ulo ang nagsalita ng may pag-aalala. Ang babae ay masigla at maganda. Nagluluha ang kanyang mga matang nagniningning. Hindi maaari, dapat lang parusahan ang mga lalaki. Hindi na yan mapag-uusapan. Wumuzi, umatras ka. Malamig na tumingin si Wumuya kay Wumuzi, para bang may yelong tumutulo mula sa kanyang mga mata. Tiningnan ko si Wumuzi, at medyo naantig ang puso ko.
Si Wumozi, ang kapatid ko sa tribo na kasabayan kong lumaki. Hindi tulad ng ibang babae sa tribo na tingin sa akin ay parang unggoy, siya ay totoong gumagalang sa akin bilang isang kuya. Nang may sasabihin pa sanang muli si Wumozi sa pag-aalala, sumigaw ako, tama na. Wumuya, di ba gusto mo lang naman akong umalis? Bakit kailangan mo pang pahirapan ng isang batang tulad ni Wumozi? Aalis na lang ako, kasama sila. Wumuya, sinasabi ko sa'yo. Dadalhin ko ang mga lalaki sa tribo at magtatayo kami ng bago. Mamumuhay kami ng libo-libong beses na mas maganda kaysa sa tribo ninyong pinamumunuan ng mga babae. Wumuya, sa araw na yon, hihintayin kitang lumapit sa akin na umiiyak at nagmamakaawa. Nagningning ang mga mata ko habang malakas akong sumisigaw kay Wumuya. Pagkarinig nito, biglang tumawa si Wumuya. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang kanyang balingkinitan at magandang hubog ay napakakaakit-akit. Pero ang tawa niya ay sobrang lamig, na para bang nakarinig siya ng pinakamalaking biro sa buong mundo. Yeyan, ikaw na mabahong unggoy na lalaki. Naglakas loob kang kausapin ang pinuno ng ganyan. Nagalit ang ilang mga babae sa tribo. Ang iba naman ay sunod-sunod na nagtawanan. Hindi marunong maghabi ng tela. Hindi marunong magtayo ng bahay. Hindi rin marunong mag-alaga ng bata. Isang unggoy na lalaking walang alam sa kahit ano pero ang lakas ng loob sabihing magtatayo siya ng tribong mas maganda ng daan-daan o libo-libong beses kaysa sa atin. Sinong maniniwala dyan? Yan. Tama na yan. Lumuhad ka na lang at magmakaawa sa pinuno. Kahit pa maging alila tayo, kailangan nating manatili sa tribo. Ang pag-alis sa tribo ngayon ay parang pagpapakamatay na rin. Ang mga kalalakihan sa likod ko, na maitim at payat na butot balat na lang, ay napabuntong hininga at hinayla ang braso ko. Siyempre, hindi sila naniwala sa mga sinabi ko. Sa paningin nila, sila ay mga walang kwentang lalaki lang na hinahayaang saktan, murahin, at iwanan ng mga babae. Tara na, hindi naiintindihan ng mga babaeng ito. Mula ngayon, makinig kayong lahat sa akin. Ako, si Yeyan, ay magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Sinong gustong sumama sa akin? Ikinumpas ko ang aking kamay. Tinitingnan ng 12 maitim at payat na kalalakihan sa harap ko, pero lahat sila'y nagbingi-bingihan. Inakala lang nilang nababaliw ako. Isa-isa silang lumuhad at yumuko kay Wumuya. Kahit na ibaba pa ang sarili sa antas ng hayop, makapal pa rin ang mukhang mananatili sa tribo. 3 tao lang ang ayaw ng maging ganito kaba-aba. 2 medyo matandang lalaki sa tribo. At isang kaedad ko, ang lumabas sa kuweba. Tumayo sila sa tabi ko. Kahit na magutom at ginawin sa labas. Ayaw na naming maging alipin na laging nakayuko. Aalis kami. Hindi sa naniwala sila sa sinabi ko, kundi dahil galit sila sa walang awang ginawa ni Wumuya. Tiningnan sila ng ibang miyembro ng tribo na nakaluhod, at may bahid ng awa sa kanilang mga mata. Ang umalis sa ganitong pagkakataon para na ring nagpakamatay. Hindi na ako nagtagal pa at umalis na agad kami sa kuweba kasama ang mga katribo. Hindi pa kami nakakalayo, may narinig akong mga yabag sa likuran. Paglingon ko, si Wumozi pala. Wala siyang sinabi kahit ano. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hinawakan niya ang kamay ko at sapilitang isinilid doon ang mga berry. Habang tinitingnan ko ang 2 o 3 berdeng berry, napabuntong hininga ko. Sa lipunang matriarchal, bihira ang natitirang berry pagkatapos ng pamamahagi. Siguradong palihim niya itong inipon para sa sarili niya. Sa sobrang tuwa, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Yeyan, magtiis ka muna. Dadalhan kita ng mga berry. Tinitigan ako ni Wumozi, puno ng awa ang kanyang mukha. Itinaas ko ang kamay ko at hinaplos ang ulo niya, sabay ngiti ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, siguradong babalik ako. Ang ekspresyon sa mukha ni Wumozi ay sobrang lungkot na parang iiyak na. Kuya Yeyan, kaya mo yan, sigurado. Aalis na ako, Palem. Humikbi siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinigilan niya ang pag-iyak habang nagpapalem bago umalis. Pinanood ko ang kanyang likod habang papalayo. Napangiti ako ng may kasiyahan. Ganoon kalaki ang tiwala sa akin ni Wumozi. Kaya naman, lalong hindi ko pwedeng biguin ang inaasahan niya. Tumingin ako sa malayo. Agad akong natigilan sa tanawin sa aking harapan. Pucha, anong pinagsasabi nilang kapag itinakwil ay maghihintay na lang ng kamatayan? Wala namang ulan sa labas ng tribo. Grabe, parang ginto ang nakakalat sa lahat ng dako. Sa harap ko, may kawan ng matatabang antelope na tumatakbo. Mayroong isang dambuhalang bahay ng pukyutan na tila tumutulo na sa pulot, at may malalaking prutas na nakasabit sa matataas na puno. Lahat to, mga yaman na hindi makuha ng tribong matriarchal, pero kayang-kaya kong kunin. Anong gagawin natin? Kung magtatagal pa tayo rito, mamamatay talaga tayo. Sasapi na lang ba tayo sa ibang tribo? Sa panahon ngayon, hindi ba't pare-pareho lang ang lahat ng tribo? Tinatawag tayong mga unggoy. Hindi raw tayo karapat-dapat na ihalin tulad sa mga babae. Pero kahit na ganoon, ayoko pa ring bumalik para gawing alipin ni Wumuya. Mga lalaki tayo, hindi tayo alipin. Sa gitna ng malawak na kapatagan, nagdadalamhati ang 3 katribo, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanilang mga mata. Samantala, abala na ako sa di kalayuan. Sandaling aakyat sa puno para kumuha ng baging. Sandali namang pupunta sa putikan para maghukay, buong katawan ko'y puro putik. Pero walang tigil ako sa pagkilos. Sa mga sandaling ito, nasa tabi ako ng ilog.
Pinag-isa at pinilipat ko ang mga baging. Gagawa ako ng lambat, hanggang baywang lang ang lalim ng ilog, at malayang lumalangoy ang mga isda rito. Dahil sa sobrang atrasado ng teknolohiya at kagamitan ng tribong matriarchal, hindi talaga kayang manghuli ng mga isda sa ilog ng mga sinaunang tao. Walang natural na kalaban ang mga isda sa ilog, kaya naman ang lalaki ng mga ito. Sariwa at masarap ang laman. Kung sino man ang sobrang swertehin na makahuli ng isa, gugustuhin ng mga kalapit na tribo na ipagpalit pa ang 3 lalaking miyembro nila para lang dito, at ngayon. Gagawa ako ng lambat, para makahuli ng ilang malalaking isda at malunasan ang gutom natin. Yeyan, anong ginagawa mo? Nakapili ka na ba kung saang tribo ka sasama? Lumapit ang isang katribo. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Kahit na maitim din siya at payat, malinaw at malakas ang kanyang tingin. Si Umuha, isang malakas na binata sa tribo. Mabuti ang relasyon namin. Umuha, halika, tulungan mo ako. Huhulihin ko ang mga isda sa ilog na to para kainin. Nagpatuloy ako sa pagyuko, dahan-daang hinahabi ang mga baging para maging lambat. Tamang-tama lang ang laki ng mga butas para mahuli ang mga isda sa ilog. Hamuli ng isda, hindi makapaniwala ang itsura ni Umuha. Yeyan, nababaliw ka na talaga. Kanina ka pa namin pinapanood na may kinakalikot dyan. Akala naming lahat, nabaliw ka na. Ako na lang ang lumapit para kausapin ka, tapos sasabihin mo sa akin na manghuhuli ka ng isda. Yeyan, baliw ka na nga. Nasa tubig nakatira ang mga isdang yun. Bukod sa sobrang bilis nila, madulas pa ang buong katawan nila kaya imposibleng mahuli. Yan ang nalaman ko matapos kong gamitin ang buong lakas ko para sundan ng isang isda buong hapon at bahagya ko lang nahawakan ang katawan nito. Masasabi kong maliban sa akin, sa buong tribo natin at kahit pa sa mga kalapit na tribo, walang sino mang nakakahawak ng isda. Nakaupo ako sa tabi ng ilog at nangingitim na ang paningin ko sa inis. Walang tumutulong. Napakahirap gumawa ng lambat at kailangan ko pang pakinggan ang daldal ng daldal ni Umuha. Umuha, tatanungin kita, sa pagkakaibigan natin, kailan ba kita niloko? Kung tutulong ka, tumulong ka. Kung hindi, manahimik ka na lang dyan sa tabi. Sabi ko habang pinupunasan ang pawis ko. Puno ng pag-aalinlangan ang mukha ni Umuha. Maniwala siyang makakahuli ako ng isda. Hindi, kahit kay Titing. Ano ba ang isda? Isang napakasarap na pagkain na baka kahit ang pinuno ng tribo ay hindi pa natitikman. Pero pagkatapos ay tiningnan niya ang seryoso kong mukha. Naging mabuti naman palagi ang relasyon naming dalawa. Nang sinabi kong hindi ko pa siya niloloko, totoo namang hindi pa. Sa tuwing lalabas kami para mangaso, kapag sinabi kong may mga berry o gulay sa isang lugar, nandoon nga talaga. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang naguguluhan. Sa huli, nagdesisyon na lang siya. Umupo siya sa tabi ko. Hindi na mahalaga kung may isda man o wala. Ang importante, magkaibigan tayo. Walang masama kung tutulungan kita ngayon. Sabi ni Umuha na may pagkadismaya sa mukha. Hindi ako sumagot. Inabot ko sa kanya ang isang dulo ng mga baging para hawakan, habang ako ay nagmamadaling naghahabi sa kabilang dulo. Naninilaw na ang kalangitan. Paubos na ang oras. Sa tulong ni Umuha, bumilis ng doble ang paghahabi ko. Ang mga lalaking katribo na nanunood sa malayo ay napabuntong hininga na lang sa pagkaawa. Nababaliw na talaga si Yeyan. Anong kakatuwang bagay ang ginagawa niya roon? Anong silbi ng paghahabi ng mga baging? Ang dami-dami pang butas sa gitna. Sayang lang sa pagod. Akala lang nila na baliw na ako dahil hindi ko matanggap na palalayasin ako. Ang hindi nila alam, mas lalo pang gumaganda ang pakiramdam ko. Nang bumaba pa ng kaunti ang araw, sa wakas ay natapos na rin. Napasigaw ako sa tuwa, isang parisukat na lambat, na kasing taas at kasing lapad ng 2 tao, ang nakalatag sa harapan ko. May mabibigat na bato sa 4 na sulok, na may baging na nakapulupot at lumalabas sa gitna ng lambat. Ihagis mo lang ito sa ilog, at kapag lumubog na ang mga bato, hilahin lang ang baging sa gitna para maisara ang lambat. Nasiyahan ako at pinitik-pitik ang lambat. Siguradong matibay at pangmatagalan ito. Kahit gamitin pa ng ilang dosenang beses, walang magiging problema. Heto na, ayan na. Akala ko naman kung ano na ang ginagawa mo. Kanina ka pa alala, para lang pala sa isang banig na pantulog. Blanko ang mukha ni Umuha habang tinitingnan ang bagay na tinawag kong lambat, hindi niya talaga maintindihan kung para saan ito. Bakit ka nagmamadali? Maghintay ka lang at manood. Ngumiti ako, tiniklap ang lambat, at niyakap ito. Naglakad ako papunta sa pampang at bigla itong inihagis. Dahil sa bigat ng mga bato, perpektong bamuka ang lambat at bumula habang lumulubog sa ilalim ng ilog. Nakatayo lang ako sa pampang, hawak-hawak ang baging para hanguin ang lambat. Anong ginagawa mo? Yung banig na pinaghirapan mong gawin. Bakit mo itinapon sa ilog? Narinig ang isang sigaw mula sa tabi. Nanlaki ang mga mata ni Umuha habang pinapanood akong itapon ang bagay na iyon sa tubig at agad na nag-aalala. Namumula ang mukha at leeg niya habang galit na nakaturo sa akin. Ikaw, baliw ka na talaga. Isa kang ang baliw. Hindi na sana kita tinulungan. Namutla si Umuha habang pinapanood ang mga bula na patuloy na umaakyat mula sa lambat na lumubog na sa ilalim ng ilog. Pagkatapos ng lahat ng hirap na iyon, paano mo nagawang itapon lang sa ilog? Kahit pantulog na lang sana, ayos pa. Huwag ka ng daldal dyan.
Bilisan mo, tulungan mo ako. Napasimangot ako. Patuloy kong hinihila ang baging. Nakalubog na sa ilalim ang lambat. Base sa pagbabago ng bigat habang hinihila ko, mukhang may huli na. Galit ako sa'yo. Padubog na lumapit si Wumuha para tulungan akong hilahin ang tali. Dahil nangako siyang tutulong, wala siyang magawa. Kailangan niyang tumulong mula simula hanggang dulo. Masama ang tingin niya sa akin. Nag-uumapaw sa sama ng loob ang mga mata niya. Siguro ay binabalak niya akong itulak sa ilog kapag hindi ako nakatingin. Sa aming dalawang buong lakas na paghila, sa wakas ay nahila namin ang lambat paahon. Lumapit ako para tingnan, gaya ng inaasahan ko. Pagkalubog sa tubig, nagkabuhol-buhol ang mga bato at tuluyang nakulong ang mga isda sa loob ng lambat. Lumuhad ako sa harap ng lambat at huminga ng malalim. Tagumpay man o kabiguan, sa sandaling ito malalaman. Sa sandaling binuksan ko ang lambat, isang malaki at matabang isda ang tumalon sa mukha ko at sinampal ako. Hindi ako nakaiwas at napaupo ako sa lupa. Pinunasan ko ang dula sa aking mukha at nang imulat ko ang aking mga mata. 4 na malalaking isda at 8 maliliit na isda. Ang malalaki ay kasinlaki ng braso at kasing lapad ng mangkok, habang ang maliliit naman ay kasinlaki ng nakabukas na palad. Lahat ay buhay na buhay at nagsisitalon, puti ang tiyan at itim ang likod. Ito ang pinakasariwa. Napangisi ako. Heto na ang biyaya. Binabati kita, host, sa iyong unang kontribusyon sa Leaping Patrilineal. Na-unlock ang achievement na Fishing Master. Nakatanggap ng 20 contribution points. Para sa gawaing pangingisda na ito, nakatanggap ng 5 contribution points. Isang system prompt ang umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ipinagpag ko ang putik sa puwitan ko at tumayo. Ito na, ang perpektong simula. Ano to? Narinig ko ang boses ni Wumuha mula sa likuran. Nakatingin siya sa malalaking isda na nagpupumigla sa loob ng lambat. Tulala ang itsura niya. Kalmado akong nagsalita. Pero, nasa tubig lang ang isda. Paanong napunta yan sa dalampasigan? Sa pagkatuliro, kinamot ni Wumuha ang kanyang ulo. Halatang hindi na kayang i-proseso ng utak niya. Siyempre dahil hinuli ko, ano pa ba? Pero paano mo nahuli? Gamit ito. Itinuro ko ang lambat, gamit ang banig na damong ito. Ang tawag dito, lambat. Ginamit mo yung banig para makahuli. Wala na akong masabi. Hindi pa nakakakita si Wumuha ng isda sa lupa, kaya ang utak niyang sinlaki ng mani ay bigla na lang nag-shutdown. Direkta kong inihagi sa kanya ang isang malaking isda mula sa lambat para maranasan niya mismo na ang paghuli ng isda ay hindi isang pangarap lang, kundi isang totoong katotohanan. Sinalo ni Wumuha ang isda at niyakap ito. May pagtataka sa kanyang mukha, hanggang sa damaykit sa balat niya ang malansa at madulas na likido ng isda. Nang magpumiglas ng husto ang bagay sa kanyang mga braso, katulad ng pakiramdam ng isdang hinahabol niya buong hapon noon. Si Wumuha na baliw. Ha, totoong nakahuli ng isda. Isda to. Totoong isda nga. Yan. Hindi ka pala baliw. Totoo pala ang mga sinabi mo. Isa ka talagang dakila. Sa sobrang tuwa, tumakbo-takbo si Wumuha sa paligid, habang isinisigaw na ako ang tiyangge. Sa di kalayuan, umabot ang kanyang mga sigaw sa pandinig ng mga lalaking katribo na mahigit 100 metro ang layo. Isa na namang nabaliw. Ang pagkakaalala ko, matino namang bata yang si Wumuha. Bakit siya nabaliw pagkatapos niyang makasama si Yeyan? Huwag mong sabihing nakakahawa ang kabaliwan ni Yeyan. Nagkatinginan silang dalawa, ngunit ang isa sa kanila na may malinaw na paningin ay naningkit at tumingin sa aming direksyon. Mukhang may nakuha si Wumuha at Yeyan sa tabi ng ilog. Hindi kaya isda. Pagkasabi niyon, agad na napalunok ng laway ang isa pa. Ang pagkain na karaniwang ibinibigay sa kanila ay mas kaunti kaysa sa mga babaeng katribo, pero sila pa rin ang gumagawa ng mabibigat na trabaho tulad ng pamimitis ng mga berry at pagkuha ng mga ligaw na gulay. Ngayong pinalaya sila, halos kalahating araw na silang hindi kumakain. Nang marinig ang salitang isda, agad silang naglaway sa sobrang takem. Huwag kang ang magbiro, sobrang bihira lang makahanap ng isda. Kahit nga yung mga pinuno ng ating mga tribo, iilan lang ang nakakakain niyan, paano pa kaya tayong mga lalaki? Ni minsan hindi pa nga kami nakakakita. Sa lahat ng taong nakilala ko, walang sino man ang marunong manghuli ng isda. Sa tingin mo, kaya ni Yeyan manghuli? Sarkastikong sabi ng lalaking katribo. Saka, ipagpalagay na natin. Kahit hindi pa isda, kahit na may nahuli talaga silang ibang pagkain. Wala naman tayong naitulong kahit kay Titing. Kakainin ba natin ang pagkain nila? Labag yun sa mga patakaran. Napabuntong hininga ang isa pang katribo. Oo nga, kung nahuli nila at kusa nilang ibibigay sa atin, pwede pa. Hindi naman tayo tumulong, paano natin kakainin ang nakuha nila? Habang nagdadalamhati silang dalawa at naghahanda ng maghanap ng mga tuyong sanga para magpalipas ng gabi, biglang may isang anino sa di kalayuan na papalapit habang may dalang kung ano. Nang titigan nila ng maigi, si Wumuha pala iyon. May hawak siyang mga bagay na tinuhag sa baging. Isa sa bawat gilid, at buhay pa't nagpupumiglas, model. Ang haba, grabe, parang isda talaga. Napalunok ang dalawa, huwag mong sabihin. Nakahuli si Yeyan ng isda, at ilang piraso pa ang nakuha niya. Pinapanta niya ako rito para bigyan kayo ng tig-iisang isda, pero hindi ito libre. Sabi sa akin ni Yeyan, kapag kinain niyo ang isdang to, kailangan niyo siyang sundin at kilalay ng pinuno.
Lumapit si Wumuha sa mga katribo niya at ngumisi. Wumuli, galing kay Yeyan ang isdang ito para sa inyo. Sabi niya, kung gusto niyo raw ng isdang to, kailangan niyo siyang kilalain ng pinuno at sumapi sa kanya. Sabi ni Yeyan, bubuo siya ng tribo na mas malakas pa kaysa sa tribo ni Wumuya. Sa padilim na gabi, lumapit si Wumuha sa dalawa habang nakangisi. Ang may matalas na mata ay si Wumuli, at ang isa naman ay si Wumula. Natulala ang dalawa nang makita ang malalaking isda sa kamay ni Wumuha na buhay pa at pumipigles, tinuhag ng baging sa hasang. Nakanganga sila, halos hamaba na ang leeg sa pagtingin. Kumukulo ang mga tiyan nila at tumutulo na ang laway sa gilid ng kanilang mga bibig. Ito isda ba talaga? Mula sa ilog. Paanong posible yon? Nanlaki ang mga mata ni Wumuli, hindi makapaniwala. Siya mismo ang hamuli niyan, huwag kayong mag-alala. Nakamaywang si Wumuha at tumawa ng malakas. Oh, gusto nyo ba o hindi? Itong isda, kahit ang pinuno natin ay hindi pa sigurado kung nakakain na nito. Ang isang maliit na isda nga, katumbas na ng 3 lalaki. Lalo na itong malaking isda na halos kasing haba ng braso. Siguradong malaki to, pero may kondisyon. Kung gusto nyo ng isdang to, kailangan nyong kilalanin si Kuya Yeyan bilang pinuno nyo. Buong pagmamayabang na itinaas ni Wumuha ang kanyang baba at iwinagayway ang 2 isda sa harap nila. Agad na nanlaki ang mga mata ng dalawa, pero pinigilan ni Wumula ang kanyang pagnanasa. Habang tinitiis ang pagkalam ng tiyan, sinabi niya, Wumuha. Hindi namin pwedeng tanggapin yan. Hindi ako naniniwalang si Yeyan mismo ang nakahuli niyan. Kailangan mong patunayan sa amin na hindi masamang bagay ang isda na yan. Paano kung napulot nyo lang yan na may lason? Kapag kinain namin, patay tayong lahat. Nang marinig ito, natauhan si Wumuli na kanina pa halos mawala sa sarili dahil sa tukso ng malaking isda. Oo nga, wala pa silang naririnig tungkol sa pangingisda. Ang instinct nila para makaiwas sa panganib sa gubat sa loob ng maraming taon ay nagsasabing ang isdang ito ay hindi dapat kainin. Kayo, hindi nyo to kakainin. Sige, kung ganun, tatanungin ko si Yeyan. Napakamot ng ulo si Wumuha. Naisip niyang masyadong maarte ang dalawang to. 2 isdang sinlaki ng braso. Kahit patay na o bulok pa, pag-aagawan pa rin ng iba. Pero sila, nagpapakipot pa. Hay, nako, pagkatapos, dinala ni Wumuha ang 2 papunta sa pwesto ko sa tabi ng ilog. Sa mga sandaling iyon, kalalabas ko lang ulit ng lambat. Hinihila ko na paakyat ang mabigat na lambat. At nang buksan ko, aba, punong-puno na naman. 3 malalaking isda at 6 na maliliit na isda. Ang malalaki ay kasing haba pa rin ng braso at sinlaki ng mangkok ang katawan. Ding, binabati kita, host, sa isa na namang matagumpay na pangingisda. Nakatanggap ka ng karagdagang 5 contribution points. Samantalang sina Umuli at Umula ay nakatayo lang sa di kalayuan at kitang-kita nila kung paano ko hinango ang isda mula sa ilog. Ang balak nilang sawayin ako dahil sa kung ano-anong ginagawa ko ay bigla na lang naglaho. Gaya ng nangyari kay Wumuha, gumuho rin ang mundo nilang 2. Ang isang maliit na isda ay katumbas na ng 3 sa kanila. Paanong nangyari yon? Diyos ko, parang nasampal sa kahihiyan si Umula. Kani-kanina lang, tinatanong pa niya kung masamang isda ba ito, pero heto't sa harap mismo niya, nakahuli pa ako ng ilan. Sa sandaling iyon, ang gusto na lang nilang gawin ay lumuhad sa tabi ko at maging alagad ko, kung maaari lang. Gusto pa nilang bumalik sa nakaraan para sampelan ang sarili nila dahil hindi nila agad sinunggaban at nilamon ng isda. Pinalayas na nga sila sa tribo. Bakit pa sila nagpapakipot? Bakit ang bagal nilang kumilos? Kalmado akong lumingon sa kanila. Pumayag ba sila? Tumingin ako kay Umuha. Inutusan ko siyang gamitin ang isda para makuha ang loob ni na Umuli at Umula. Pero ngayon, hindi lang nila kinuha ang isda, para pa silang nakakain ng dumi sa sobrang pangit ng itsura nila. Anong ibig sabihin? Kinamot ni Umuha ang kanyang ulo. Ayaw nilang kunin ang isda. Sa tingin nila, hindi sa magandang paraan nakuha ang isda mo. Sa tingin nila, may lason yan at may masasamang uod. Ano? Napasigaw ako. Hindi ba't sa ilog lang naman kinukuha ang isda? Ano pa bang mabuti o masama roon? Itong mga gutom na pulubing to. Bakit ang hirap nilang pakiusapan? Hindi ba't dito ko lang hinuli ang isda? Oh, tingnan nyo, sariwa pa. Anong ayaw nyo rito? Ha? Ayaw nyo ba dahil maliit ang isda? Kung ganun, huwag nyo nang kunin. Pumitas na lang kayo ng mga berry. Itinaas ko ang kilay ko habang nakatingin kina Umuli at Umula. Biglang napangiti ng pilit ang 2. Wag, Yeyan hindi. Pinunong Yeyan, simula ngayon, ikaw na ang aming pinuno. Susundin ka naming lahat. Nagkamali kami nang isipin naming baliw ka. Humihingi kami ng paumanhin. Mula ngayon, kahit anong gawin mo, susuportahan ka namin. 100%. Di ba, Umuli? Oo, tama, tama. Kung anong sabihin ng pinuno, yun ang gagawin namin. Kung sabihin niyang pumunta kami sa silangan, hinding-hindi kami pupunta sa kanluran. Nagningning ang mga mata sa tuwa ni na Umuli at Umula. Itinapon na nila ang lahat ng pag-aalinlangan at pag-iingat. Ako ang taong nakakahuli ng isda. Ang isda ay isang bagay na baka hindi pa nakikita kahit ng mga pinuno ng mga kalapit na tribo. Ang isang maliit na isda ay katumbas na ng 3 sa kanila. Anong dignidad pa? Anong kahihiyan? Ang mahalaga ngayon ay ang sumipsip agad sa kanya.
Sa isang tabi, habang pinapanood ni Umuha ang dalawa na wala nang pakialam, hindi niya maiwasang mapaisip na kapag may isda ka, talagang ang magagawa mo ang kahit anong gusto mo. HMPH, nagduda pa kayo sa akin, ha? Huwag niyong kainin ang malalaking isda. Heto, 2 maliliit na isda para sa inyo. Tinaas ko ang aking mukha habang nakatingin kina Umuli at Umula. Inihagis ko sa kanila ang 2 medyo mas maliit na isda para sa hapunan. Naglalaway naman ang dalawa habang nakatingin sa malaking isda na kasinlaki ng braso. Pagkatapos ay tiningnan nila ang isdang kasinlaki ng palad sa kanilang mga kamay at napabuntong hininga sa kanilang kalooban. Pero wala silang lakas ng loob na magreklamo. Kung ikukumpara sa dati na halos lagi silang gutom. Maliit na kung maliit, kahit papaano, makakakain sila ng isda kahit wala naman silang naitulong. Dapat lang na magpasalamat sila ng husto sa akin. Sa mga oras na iyon, nakaupo kaming 4 sa mga bato sa tabi ng ilog. Gabi na, ang maririnig na lang ay ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa kumikinang na ilog at ang amoy alat nito. Hawak ko ang isdang kahuhuli lang nang mapagtanto ko ang isang awkward na problema. Hilaw, paano to kakainin? Hindi ba't mas masarap ang isda at karne kapag inihaw muna sa apoy? Sa mga sandaling iyon, hindi na nakapagpigil si Wumuha. Dinampot niya ang malaking isda at akmang kakainin ng hilaw. Magsisimula na rin sanang kumain ng hilaw sina Wumuli at Wumula. Agad ko silang pinigilan. Teka, paano nyo kakainin ng hilaw? Lutuin muna sa apoy bago kainin. Pagkasabi ko nito, tila tumigil ang hangin sa paligid. Maging si Wumuha, o sina Wumuli at Wumula, kitang-kita sa mga mukha nila ang pagkabigla. Chief Yeyan, kahit sinabi namin dati na paniniwalaan namin ang lahat ng sasabihin mo pero itong sinasabi mong gagawa ka ng banal na apoy, hindi talaga namin mapaniwalaan. Halata ang matinding takot sa mukha ni Wumula habang nagpapalitan sila ng tingin ni Wumuli at Wumuha. Sunod-sunod silang napalunok, parang gusto na nilang bawiin yung sinabi nila kaninang hindi baliw si Yeyan. Dahil ang banal na apoy ay isang nakakatakot na parusa mula sa Diyos ng Kalangitan na dumarating kada ilang buwan, kumakapit sa mga puno at patuloy na kumakalat. Hindi mabilang ang mga tribong nalipol dahil sa banal na apoy, kaya itinuturing ito ng lahat bilang isang malaking sumpa. Lahat ay takot at umiiwas dito, pero heto ako, sinasabing gagawa ako ng banal na apoy. Nadagdagan ng takot ang tingin sa akin ng 3, at para bang biglang nawalan ng sarap ang hawak nilang matabang isda. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi ako komportable sa mga titig nila. Magsisindi lang naman ako ng apoy. Tumingin-tingin ako sa paligid. Walang mapagsisindihan ng apoy sa malapit. Masyadong matrabaho naman kung gagamit pa ng batong pingkian. Mas lalong mahirap kung pagkikiskisin ko pa ang mga kahoy. Ting, na-detect ang brainwaves ng host. Mahalagang impormasyon. Pagsisindi ng apoy. Naghahanap na ngayon ng produkto para sa host. Windproof na lighter. Kayang gumawa ng apoy para magpasindi ng siga. Isang maliit na ninges na may windproof technology. Gumagana pa rin ng maayos kahit sa malakas na hangin. Presyo, 20 exchange points. Narinig ko ang boses ng system sa isip ko. Napasampal ako sa hita ko. Muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa system. Nakakadetect pa pala ito ng brainwaves para magrekomenda ng item. Ang talino, sabi ko sa aking isipan. Payag. Sa sumunod na sandali, ay lumitaw sa kamay ko na isang maliit, patag, at parisukat na kaong kulay itim at may takip. Sa unang tingin, mukha lang itong bato. Kinatok ko ito gamit ang daliri ko. Sobrang tigas. Pwede ko pa tong gamiting pambato sa hinaharap. 2 pakinabang sa iisang gamit. Chief Yeyan, tama na po yung kahibangan ninyo. Sinasabi ninyong gagawa kayo ng banal na apoy, alam nyo po bang kalapastanganan yan sa Diyos ng Kalangitan? Magdudulot po yan ng parusa mula sa langit. Ang banal na apoy ay isang bagay na hindi natin pwedeng lapastanganin. Bakit nyo po ba pinipilit? Hindi ba pwedeng kainin na lang natin ang isda? Kung hindi, hindi na po magiging sariwa ang isda. Sayang naman. Kapag nasayang po to, magagalit ang mga ninuno. Pilit akong kinukumbinsi ni Wumuha na may pag-aalala sa mukha. Kung hindi ako mauunang kumain, hindi rin sila mauuna. Oo nga po, Chief Yeyan. Kainin na po natin, huwag na po tayong mag-aksaya ng oras. May isda na po tayo, ano pa bang hahanapin natin? Pangungumbinsi pa ni Wumuli at Wumula. Hey, kung kakainin nyo yan ngayon, siguradong magsisisi kayo mamaya. Bahagya akong napangisi, hindi talaga matiis ang lanza ng hilaw na isda. Kung sana lang maging inihaw ito na amoy parilya at tumutulo sa mantika. Iyon na siguro ang pinakamaganda. Pero dahil iyan ang sabi mo, wala na kaming pakialam. Nagningning ang mga mata ng 3 primitive. Agad nilang sinunggaban ang hilaw na isda at nagsimulang lumamon. Diyos ko, ito pala ang isda. Anong klaseng paghihirap ba ang dinanas ko noon? Naku po, hindi nagtagal. Puro tinik na lang ang natira sa kanika nilang isda. Kung hindi lang matutulis ang tinik at mahirap nguyain, halos lunukin na nila ito ng buo. Samantala, namumulot naman ako ng mga tuyong sanga at damo sa di kalayuan. Naghahanda akong gumawa ng apoy. Hindi kaya iniisip pa rin ni Hepe Yeyan kung paano sisindihan ang banal na apoy. Para lang sa kung anong banal na apoy na yan, tiniis niyang hindi kumain. Hay nako talaga, sinabi pa niyang siguradong magsisisi tayo. Kapag napanis na yung isda, tingin ko siya ang siguradong magsisisi.
Busog na busog ang tatlo sa tigisang isda at hindi na halos makagalaw. Nakahiga lang sila at pinapanood ang aking ginagawa. Sa wakas, nakahanap ako ng lugar na malambot ang lupa. Ibinabaon ko ng malalim ang isang manipis na sanga at tinapakan para tumibay. Pinaligiran ko ito ng mga bato, at naglagay ng mga madaling masunog na tuyong damo at balat ng puno. Inayos ko ang panggatong, saka kinuha ang aking windproof na lighter. Sinindihan ko, isang kislap ng apoy ang lumitaw sa gitna ng kadiliman ng primitive na lugar na ito. Ding, binabati kita, host, sa pag-unlock ng achievement, biyaya ng Diyos ng apoy na si Zurong. Nakakuha ka ng 20 contribution points. Sa tabi ng ilog, ginamit ko ang matalas na bato para buksan ang tiyan ng isda at alisin ang mga lamang loob. Tinuwag ko ito sa sanga at inilapit ang lighter sa siga. Sakto namang nagising si Wumuha na bahagyang humihilik. Kinukusot niya ang kanyang antok na mga mata at akmang iihi ng bigla. Nakaramdam siya ng isang kislap ng apoy. Nang lumingon siya, natigilan siya sa kinatatayuan. Puno ng takot ang kanyang mga mata. Sa dilim ng gabi, nasanagan ng apoy ang gilid ng aking mukha. At ang liwanag na iyon ay ang apoy na labis na kinatatakutan ng lahat ng primitive na itinuturing nilang parusa ng langit. Ang banal-banal na apoy. Nagpakawala si Wumuha ng isang garalgal at kaawa-awang sigaw at napasubsob sa lupa sa sobrang takot. Nagising sa kanyang sigaw sina Wumuli at Wumula. Aakma na sana silang magtanong. Nang masulyapan nila ang naglalarong apoy, agad na lumitaw sa kanilang mga mukha ang pinakamatinding takot na naramdaman nila sa buong buhay nila. Ang banal na apoy, ibinaba sa atin ni Yeya ng parusa ng langit. Papatayin niya tayo. Ang imahe ng apoy ay malalim na nakatatak sa kanilang isipan. Ang lahat ng mga alamat tungkol sa banal na apoy sa kanilang tribo ay biglang nagsulputan sa kanilang isipan. Para silang mga bihag na hayop na papatayin na. Inilabas nila ang kanilang takot sa pamamagitan ng mga malahayop na Eitengal. Anong isinisigaw nyo? Ang ingay-ingay nyo sa kalagitnaan ng gabi. Tiningnan ko ang tatlong nagsisigawan. Masama ang tingin ko. Ang banal na apoy. Mamamatay tayong lahat. Ang buong baybayin ay magiging isang dagat ng apoy. Mamamatay ang lahat. Nataranta ang tatlo sa sobrang takot. Nagkandara pa sila sa pagtakbo. Tumingin ako sa maliit na apoy mula sa lighter sa aking kamay. Hindi ko maiwasang magtaka. Isang maliit na apoy lang naman. Kailangan bang magkaganyan? Bamantong hininga ako. Pinatay ko ang lighter. Huwag na kayong matakot. Wala na ang kinatatakutan ninyong banal na apoy. Pero parang walang narinig ang tatlo. Yeyan, anong kalokohan to? Kapag bumaba ang banal na apoy, patuloy itong kakalat kasama ng mga halaman at puno. Lahat sila ay malilibing sa dagat ng apoy, magtitiis ng walang katapusang pagdurusa bago mamatay sa sobrang sakit. Napakaraming tribo, napakaraming tao ang namatay dahil sa sumpa ng banal na apoy. Anong sabi mo, wala na ang banal na apoy? Sinong maniniwala sa'yo? Humagulgol si Umuli habang hawak ang kanyang ulo. Si Umula at Umuha naman ay halos hindi na makahinga sa takot. Lumingon kayo at tingnan ninyo, wala na talaga ang banal na apoy. Si Umuli, na nakatalikod sa akin at nakayuko hawak ang ulo, ay ayaw pa ring maniwala. Pero sa gitna ng takot, pinilit niya pa ring buksan ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyon ko. Isang ganap na kadiliman, walang kahit na ano, walang nakakapasong dagat ng apoy, at walang mga daing ng mga taong nasusunog hanggang mamatay. Totoo nga, walang kahit na ano, nanatili si Umuli sa kanyang posisyon na nakayuko habang hawak ang ulo. Tulala siyang bamulong, ang banal na apoy. Talagang wala na ang banal na apoy. Totoo ba? Nanginginig na lumingon sina Umula at Umuha para tumingin. Natuklasan nilang walang impyerno sa lupa gaya ng kanilang inaakala. Ang mayroon lang ay isang madilim at tahimik na lugar. Napahandusay sa lupa ang tatlo habang habol ang kanilang hininga, ramdam ang pakiramdam na nakaligtas sila sa kamatayan. Hala baka naman guni-guni lang yung kanina. Hindi yun guni-guni. Tiningnan ko sila, muli kong sinindihan ang lighter. Isang maliit na apoy ang muling lumitaw sa harapan nilang tatlo. Ang kalooban nilang kapapanatag pa lang ay biglang nagulo, ang kanilang puso'y tila umakyat sa kanilang lalamunan. Di ba nawala na ang banal na apoy kanina? Paanong bumalik na naman? Nanlambot ang mga binti nila, hindi sila makatakbo kahit gustuhin pa nila. Gusto nang maiyak ng tatlo pero walang luhang lumalabas. Sa isang iglap, gusto na nilang mamatay na lang. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Ang banal na apoy na sinasabi ninyong nagdadala ng sakuna ay kaya kong kontrolin ng madali. Tiningnan ko sila mula sa itaas habang pinaglalaroan ang lighter. Mahinahon kong sinabi habang ang apoy ay namamatay at muling sumisindi. Sumisindi, tapos namamatay. Natulala na lang silang tatlo habang pinapanood ito. Pati-pati ang banal na apoy ay kaya mong kontrolin. Sabi ni Umuli na may tulalang ekspresyon, paano naging posible yan? Ito ay isang hiwaga na tanging ang mga Diyos lang ang may kakayahang ibaba. Paanong malayang nakokontrol ito ng isang tao? Nagpakita ng takot na ekspresyon si Umuha habang umiiling at sinasabing, imposible yan, hinding-hindi yan posible. Hindi ito kapanipaniwala, si Umula naman ay nakatitig ng mariin sa apoy sa aking kamay. Hindi niya maalis ang kanyang tingin kahit isang saglit. Ang banal na apoy na iginagalang nila na parang isang Diyos ay kaya kong kontrolin. Kung ganoon, ano na lang ang halaga ng paggalang nila noon? Dahil na lang ba sa respeto? Habang gulat na gulat ang tatlo,
Muli kong sinindihan ng lighter, yumuko, at sinindihan ng inihandang siga. Lumaki ang apoy at sinimulang ihawin ng isdang nakatusok dito. Pinanood lang ako ng 3 na dilat ang mga mata habang nag-iihaw ng isda. Nang maluto na ang isda, inalis ko ang sanga at pinagmasdan ng sunog-sunog na itsura at mamantikang inihaw na isda. Hindi maipaliwanag ang aking tuwa. Simula nang mapunta ako rito, puro maasim na. Berry at mahirap lunukin na mga ligaw na gulay lang ang kinakain ko. Namayat na nga ang pisngi ko sa gutom. Ngayong araw, abala ako ng kalahating araw at hindi kumain. Sa wakas, makakakain na rin ako ng isang kagat ng inihaw na isda. Hindi maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman ko. Pero parang simple lang tingnan ng inihaw na isda. Iniga ko ang katas mula sa mga berry na ibinigay sa akin ni Umozi kaninang umaga at ipinatak sa ibabaw nito, at bigla itong naging perpekto. Kumagat ako ng isa, malutong at mabango sa labas, sariwa at malambot naman sa loob. Ang asim ng mga berry ay nagpapasarap pa lalo sa lasa. Kinakain ko ito ng may gana. Samantala, natulala na lang ang 3 taong gubat sa gilid nang maamoy nila ang bango. Anong ginagawa niya sa sagradong apoy na sinasamba natin? Inilalagay ang isda sa ibabaw niyan. Bakit may mabangong amoy na lumalabas? Si Umuli at Umula ay nakatitig ngayon sa isdang hawak ko. Para bang nagtatanong ang mga mata nila, anong bagay yan? Napakabango talaga, yan. Anong kinakain mo? Tanong ni Umuli habang nakatingin sa iniihaw na isda sa kamay ko. Dahan-dahan siyang nagtanong, halos mabigani na siya sa bango. Nahijitin pa nito ang takot na kanina sa sagradong apoy. Inihaw na isda, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang paraan ng pagkain na siguradong pagsisisihan ninyo. Sabi ko habang inunguya ang laman ng isda na parang walang anuman. Biglang may naunawaan si Umula. Nanginginig niyang itinuro ang iniihaw na isda sa kamay ko. Puno, kaya mo pala sinindihan ang sagradong apoy. Ay para lang mas maging masarap ang isda. Tumango lang ako, muling natulala ang 3. Para lang mas sumarap ang isda, ginamit niya ang sagradong apoy para ihawin ito. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa akin, naramdaman nilang ang lalaking ito ay mas dakila pa sa langit at lupa. Nagbago ang mga ekspresyon nila, na puno ng pagkamangha at may kasama pang kaunting takot. Walang kaliskis na tumutusok sa bibig, at walang mabahong lamang loob. Tanging sariwa at malambot na laman lang, at mas mabango pa kaysa kainin ng hilaw. Si Umuha ay sobrang natatakam na sa inihaw na isda na wala na siyang ibang maisip. Sinabi ko na sa inyo, ayaw nyo kasing maniwala, kaya wag nyo akong sisisihin, ha? Habang tinatanggal ko ang tinik ng isda sa bibig ko, nagsalita ako. Ang sinabi ko ay parang kidlat na tumama sa kanilang 3. Malinaw na nagpasya na silang hindi na magduda sa akin. Bakit ba hindi sila naniwala sa simula pa lang? Samantala, si Umukha ay halos maiyak na sa panghihinayang. Nakakain na kasi siya ng isang buong malaking isda at busog na busog pa rin. Kahit nabigyan ko pa siya ng isdang inihaw, hindi na rin niya ito kakayanin pang kainin. Ningnan ko ang mga ekspresyon nila at natawa ako ng malakas. Hindi ko rin naman sila masisisi. Para sa mga sinaunang tao, ang isang bagay tulad ng isdang inihaw ay talagang hindi nila sukat akalain. Sinulyapan ko ang mga isda sa sanga. Sa kabuuan, 3 malalaking isda ang naiho ko. Kinuha ko ang isa at iniabot kina Umuli at Umula. Ito, kainin ninyong 2. Baka hindi sapat sa inyo ang isang isda lang. Itira nyo yung isa, may paggagamitan pa ako. Tandaan nyo, kinain nyo ang pagkain ko. Kaya dapat lang na magtrabaho kayo ng maayos. Narinig nyo ba? Tiningnan ng 2 ang inihaw na isdang inaabot sa kanila, at muli silang nag-alala. Mabango ang amoy ng isdang ito at mukhang masarap, pero niluto pa rin ito sa sagradong apoy. Kapag kinain ba natin ito, hindi kaya ito kalapastanganan sa mga Diyos? Akin na yan, pinuno yan. Habang nag-aalinlangan ang 2, ngumisi si Umukha nang may pang-iinis at inagaw ang inihaw na isda mula sa aking kamay. Kinain niya ito ng malalaking subo. HMPH, isang bagay na ganito kabango, takot pa kayong kainin. Sa kabagalan nyo, kahit kailan wala kayong maabutan. Anong pinagsasabi mo, Umukha? Tirhan mo kami. Pinanood ni na Umuli at Umula ang isdang inihaw na. Halos ubusin na ni Umukha habang sarap na sarap sa pagkain, kaya nataranta na sila. Wala na silang pakialam sa anumang kalapastanganan. Nagmamadali nilang inagaw ang pagkain mula kay Umukha, pero huli na ang lahat. Tanging kalahating buntot na lang ang natira sa buong inihaw na isda. Malungkot ang mukha nilang 2 habang hinahati ang buntot sa 2 at isinubo ang kanya-kanyang parte. Huhuho kalahating piraso na lang ang natira. Nagsisisi talaga ako, Umuha, hayop ka. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, hindi ko mapigil ang mapangiti. Hating gabi na nang bigla, may narinig akong mga yabag. Yan, dinalhan kita ng pagkain. Pumitas ang tribo ng pinakamasarap na sour berries. Ang sarap-sarap nito, siguradong hindi ka pa kumakain buong araw, no? Hindi ako kumain ng marami. Dinala ko sa iyo lahat ng natira. Boses iyon ng isang dalaga, si Wamazi. Kita ang pagod sa kanyang mga mata. Umupo siya sa isang bato sa tabi ko. Tulog na ang lahat sa tribo. Hindi ako pinayagan ni Chief Wamuyan na hanapin kayo, kaya tumakas ako ngayong hating gabi para hanapin ka. Siguradong hindi ka pa kumakain buong araw, no? Gutom na gutom ka na siguro. Kagagaling lang pitas ng mga berry na to ngayong araw.
Ang tamis-tamis nito. Ibinuka niya ang kanyang maliit na palad at lumitaw sa harap ko ang ilang bilugan at sariwang berry. Tiningnan ko ang nag-aalala niyang mukha at bahagya lang akong napangiti. Anong hindi pa kumakain? Kakaubos ko lang ng isang buong malaking isda. Busog na busog pa ako ngayon. Pero siya, kaunti lang ang pagkain na nakukuha ng bawat isa sa tribo, pero nagtabi pa siya ng berry para sa akin. Siguradong gutom na siya, nang makita niyang hindi ko inaabot ang mga berry. Akala ni Wamazi ay nahihiya lang akong tanggapin, kaya't inayos niya ang kanyang tindig at nagkunwaring kampante. Sobrang dami ng berry na napitis namin ngayon. Marami na akong nakain. Napakahalaga ng pagkain ito. Hindi na to magiging sariwa kung hindi mo kakainin agad. Napangiti ako ng palihim sa kanyang ekspresyon at agad kong isinauli sa kanya ang mga berry. Hindi ako kakain. Ikaw na ang umubos niyan. Agad na nag-alala si Wamazi. Kuya Yeyan, sakit-sakitin ka na mula pagkabata, tapos pinalayas ka pa sa tribo ngayon. Siguradong hindi ka kumain buong hapon. Napakasarap ng mga berry na to. Kainin mo na. Kung hindi, bibigay ang katawan mo. Nang marinig ito ng tatlong orihinal na miyembro sa gilid, agad silang humalakhak ng malakas. Aba, napakahalaga pala ng mga berry, ha? Sayang lang at hindi na namin pinapansin ang mga ganyang kasim na prutas. Hindi lang kami ang hindi pumapansin dyan, mas lalo na ang aming Chief Yeyan. Medyo nagalit si Wamazi. Ano bang pinagsasabi ninyo? Kayong mga lalaki, wala kayong ginawang tama. Ganito kasarap na mga berry, bihira nga kaming mga babae makakain nito. Paano niyong sasabihin hindi ninyo pinapansin? Halata namang hindi lang kayo makakain nito. Ayaw nyo lang pakainin si Kuya Yeyan. Tigilan nyo na yung pagyayabang nyo. Hey, Wamazi, alam mo ba kung bakit hindi namin pinapansin yung mga berry na dala mo? Kasi may kinakain kaming isda, mayabang nasabi ng original trio. Gulat na gulat ang mukha ni Wamazi. Diba't sa ilog lang lumalangoy ang isda? Kahit si Chief Wamuya, napapalunok na lang kapag nababanggit ang isda. Iilan lang sa mga chief ng kalapit na tribo ang nakakain na niyan. Paanong nangyari yan? Ang isda ay nasa tubig, at kahit si Chief Wamuya ay hindi pa nakakain ito. Ilang lalaki lang naman kayo, paanong magkakaroon kayo ng isdang makakain? Wumuzi, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo kung ano to. Ngumiti ako ng bahagya, kumuha ako ng isang inihaw na isda mula sa abo. Napanatili ng init ng abo ang temperatura nito. Napakasarap pa rin. Ito, ano to? Tanong ni Wumuzi habang nakatingin sa isdang nakatusok sa sanga. Kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Isda, inabot ko sa kanya ang inihaw na isda at casual na sinabi. Talaga may isda nga, hindi siya makapaniwala. Ang isda na dati sa imahinasyon niya lang natitikman, ay nasa harapan na niya ngayon. Alam kong isda to, pero bakit iba itong isda na to? Sa mga karaniwan kong nakikita sa ilog, ang isda sa harap niya ay kulay ginto. May mantika sa balat, malayong malayo sa mga nakikita niya sa ilog. Kasi inihaw to, inihaw na isda, malalaman mo kapag tinikman mo. Dahil sa tiwala niya sa akin, maingat na kumagat si Wumuzi. Sa isang iglap, ang bibig niyang sanay lang sa berries ay nakatikim ng mantika na para bang nagbukas ng pinto sa isang bagong mundo. Sunod-sunod ang kanyang kagat at sa ilang subaw lang ay naubos na niya ito. Napakasarap, nagniningning ang mga mata ni Wumuzi. Nag-aalala pa siyang hindi ako makakain ng sapat sa labas, pero heto ako, kumakain na pala ng inihaw na isda. Samantalang siya ay nagdala pa ng berries para sa akin. Nang maisip niya yon, gusto na niyang lamunin ng lupa sa hiya. Kamusta na pala ang mga lalaki sa tribo na hindi umalis? Nagtanong ako tungkol sa tribo. Gusto kong bumalik para makaganti kay Wumuya. Kailangan ko munang alamin ang sitwasyon. Kulang sa pagkain ng tribo ngayon. Para makatipid ng pagkain, ang pinuno ang mga lalaking yun. Tinipon sila ni Pinunong Wumuya at dinala sa isang liblib na lugar. Mahigit 10 tao sila, pero ang pagkain ay sapat lang para sa iilan. Kailangan pa nilang mangalap ng pagkain. Mas lalong naging mahirap ang kalagayan nila. May ilan pa na sinubukang magsanay, pero namatay silang lahat. Tumango ako, mahirap nang mabuhay sa berries at ligaw na gulay lang. Ngayong nabawasan pa ang pagkain nila, malamang ay nasa bingit na sila ng kamatayan. Pero naisip ko, ito na ang tamang panahon para kunin sila sa panig ko. Mabuti, Wumuzi, gabing-gabi na. Halika, kumuha ka ng ilang isda. Tumayo ako at naglakad papunta sa ilog kung saan ko inilagay ang mga isda. Pinanatili kong buhay sa tubig ang mga isda gamit ang mga sanga, kaya hindi sila mamamatay o makakatakas. Pero natulala si Wumuzi. Anong kumuha ng ilang isda? Bakit? Parang napakadali lang ba kumuha ng isda, Kuya Yeyan? Ayoko ng isda, kahit hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Pero ang isda ay talagang napakahalagang bagay. Kahit ang mga tribo sa malapit ay hindi pa nakakatikim niyan. Kahit na nakapulot ka lang ng iilan, kailangan mo pa ring itago yan ng mabuti. Masarap yung isda kanina. Salamat. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Siguraduhin mong mabubuhay ka. Babalikan kita. Natahimik ako nang marinig ko yun. Akala niya talaga pinulot ko lang ang mga isda ko. Hindi ko na ito matitiis. Mukhang kailangan ko nang ipakita kay Wumuzi kung ano talaga ang kaya kong gawin. Wumuzi, sinabi ko na sayo. Magtatayo ako ng tribong mas malakas pa ng libo-libong beses kaysa sa Wamuya. Hindi ka naniniwala, di ba?
Kung ganun, sumama ka sa akin, seryoso kong sabi. Kuya Yeyan, iniisip mo pa rin talaga ang pagtatayo ng tribo. Ganon ka ba talaga naapektuhan? Tinitingnan ako ni Wumozi habang seryoso ang ekspresyon ko. Halos bumuhos na ang lungkot sa puso niya. Sabi ng lahat sa tribo, nabaliw daw ako dahil hindi ko kinaya ang pagpapalaya sa akin. Pero ayaw niyang maniwala. Pero kung hindi nga ako baliw, bakit ako nagsasabi ng mga ganitong imposibleng bagay? Nang makita ko ang kaawa-awa niyang itsura, parang paputok na ang ugat sa ulo ko sa inis. Kailangan ko pa bang ipakita sa bawat katutubo kung paano mangisda? Wala na akong sinabi pa. Hinawakan ko na lang ang kamay ni Wumozi at naglakad kami papunta sa ilog. Namula ang mukha niya at napasunod na lang sa akin. Nang iangat ko ang lambat sa tabi ng ilog, bumungad sa kanya ang mga isdang nagsisitalon. Natulala siya. Ano to? Maraming malalaki at maliliit na isda ang nagsisitalon. Natigilan si Wumozi. Hindi makapaniwala ang itsura niya. Kuya Yeyan, itong mga isda pinulot mo lang ba? Maingat na nagtanong si Wumozi. Anong pinulot? Huli ko to. Gamit itong lambat. Walang gana kong sabi habang pumipili ng ilang isda mula sa lambat, tinuhag sa baging, at iniabot sa kanya. Tulalang tinanggap ni Wumozi ang mga isda. Itong mga isda, huli mo. Marunong ka palang mangisda. Posible ba yun? Gumuho ang mundo niya. Si Kuya Yeyan, na pinalaya sa tribo at nagugutom, nakahuli ng isda sa ilog na kayang kumuha ng buhay. Naalala niya ang sinabi ko kanina na magtatayo ako ng tribong mas magaling pa ng libo-libong beses kaysa sa Wamuya hindi kaya. Talagang kaya ko. Sa'yo na yang isda, kainin mo. Tandaan mo, huwag mong hahayaang may makakita nito. At simula ngayon, bawal mo na akong maliitin. Narinig mo, sabi ko sabay pitik ng mahina sa noo ni Wumozi. Habang hawak niya ang malaking isda, bigla siyang nakaramdam ng saya at gulat. Nang matauhan siya, ang gwapo ko na lang na mukha na may kayumangging balat ang nakikita niya. Biglang namula ang mukha ni Wumozi. Tsaka, kung pagod ka na, pwede ka namang dito na matulog ngayong gabi. Bigla akong ngumisi ng nakakaloko kay Wumozi. Kitang-kita ko kung paano namula ang mukha niya. Hindi niya malaman kung saan titingin ang nagniningning niyang mga mata at bigla siyang nailang. Natatawa ako sa isip ko. Ang sarap sa pakiramdam na nakalusot ako sa isang kalokohan. Kahit na mas bukas ang isip ng mga katutubo sa mga ganitong bagay, bata pa rin naman si Wumozi. Siyempre mahihiya pa rin siya. Pero biro ko lang naman na dito na siya matulog. Kahit nagugustuhin ko, wala namang mangyayari. Iisa lang ang malaking tulugan sa kubo, walang kahit isang kwarto para sa aming dalawa. Ako, nakayuko si Wumozi. Nakatitig lang siya sa mga daliri ng paa niya. Sige, pero bata pa po ako. Paglaki ko po kapag kasing edad ko na si Chief Wumo. Yeah, pwede na. Napaisip ako habang pinapakinggan siya. Totoo nga, hindi pa lubos na namumukadkad si Wumozi. Kilala na siya sa taglay niyang ganda, pero kailangan pa ba talagang hintayang lumaki siyang tulad ng babaeng yon na si Wumuya? Habang iniisip ko, naramdaman kong may mali sa sinabi niya. May iba siyang pinapahiwatig, tulad ni Wumuya. Ganon kalaki. Nang matauhan ako, matagal nang umalis si Wumozi na namumula sa hiya. Tumingin ako sa kulay ng langit sa malayo. Nakaramdam ako ng panghihinayang. Ipagpapagawa ko na agad ng bahay yung tatlong nauna. Hindi na ako makapaghintay. Kahit sandali, hindi ko na kaya. Napabuntong hininga ako at bumalik sa higaan para matulog. Kinabukasan, sa isang makipot na kuweba sa timog kanluran ng tribo. Tahimik lang ang mga lalaking payat at naninilaw sa gutom. Parang nakakapagod na magsalita pa kahit isang salita lang. Madilim, mamasa-masa, at malamig sa loob ng kuweba. Hindi sila sumama sa akin kahapon nang umalis ako. Nagpumilit silang manatili, hindi lang sila ang may responsibilidad sa pangangalap ng pagkain. Inawasan pa ng kalahati ang rasyon nila. Sa gitna nila, isang lalaking nakaupo at nagsasanay ang sumigaw sa sakit. Si Wumufa, naligaw siya ng landa sa kanyang pagsasanay. Nagpanik ang ilang lalaki at sumigaw, sinusubukang gisingin siya sa pag-alog. Biglang iminulat ng lalaking nagngangalang Wumufa ang kanyang mga mata. Puno ng ugat na pula ang kanyang mga mata at hingal na hingal siya. Tagaktak ang pawis niya, muntik na siyang mamatay. Naramdaman ni Wumufa ang takot. Kung hindi niya bahagyang naibalik ang kanyang kamalayan, namatay na sana siya tulad ng mga naunang nagsanay. Tayong mga lalaki, mas mahina tayo sa mga babae. Hindi natin kayang magsanay ng kasing bilis nila. Ang tagal-tagal na nating nagsasanay. Pero hindi pa rin mapantayan ang nakukuha nila sa isang araw lang. Ang dami nang namatay, hindi mo ba alam? Nagsasanay ka pa rin. Nanginginig siyang sinigawan ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Hey, kung hindi ako magsanay, hihintayin ko na lang ang kamatayan. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, siguradong mamamatay din tayong lahat. Kaysa ganun, mas mabuti pang sumugal na lang ako. Mapait na ngumiti si Wumufa habang nakatingin sa lahat. Siya ang pinakamatanda at may pinakamaraming karanasan. Kahit hindi kasing bilis ng mga babae ang kanyang pagsasanay, siya pa rin ang pinakamabilis sa mga lalaki. Kung hindi niya susubukan at magtatagumpay, paano sila makakakuha ng pagkain? Paano niya haharapin ang mga kapatid niya na tumitingala sa kanya bilang kuya? Matagal na siyang nagsasanay na parang naglalakad sa manipis na yelo. Nanatili lang siya sa unang antas, kung saan mas malakas lang siya at mas matatag ang katawan.
Samantalang halos lahat ng babae sa tribo ay nasa ikalawa at ikatlong antas na. Kayang-kaya nilang patumbahin ang isang lalaki gamit lang ang isang kamay. Ang pinuno ng tribo, si Wumuya, ay nasa ikaapat na antas na. Maging ang isang batang tulad ni Wumuzi, ay mas mataas pa rin ang antas kaysa sa kanya. Pinagtawanan ni Wumufa ang sarili at kinuyam ang kanyang kamao. Bakit pare-pareho lang naman tayong tao, pero dahil lang lalaki ako? Kailangan kong mabuhay ng ganito kahirap. Halika na, oras na para simulan ang gawain sa pangangalap ngayong araw. Kinaladkad niya ang kanyang pagod at mahinang katawan palabas ng kuweba. Kung magpapatuloy ito, siguro hindi na rin tayo magtatagal. Siguro, kung gaano katagal na lang ang tanong. Pero ano pa bang magagawa natin? Bukod dito, paano pa tayo mabubuhay? Nagkatinginan ng mga lalaki at sabay-sabay na tumawa sa kanilang sinapit. Kung pwede lang, sana may isang Diyos na lumapit sa amin habang may dalang pagkain. Sinabi niya sa amin, basta't sumama lang daw kami sa kanya. Ay hindi na namin po problemahin ang pagkain sa araw-araw. Kung ganoon nga, kahit magpakayod pa ako na parang kalabaw, papayag ako. Mapait na napangiti ang iilan sa kanila. Siguro imposible yata yun. Hoy, hoy, hoy. Tingnan nyo nga kung sinong dumating. Sa utos ng kagalang-galang at makapangyarihang pinunong si Yeyan, ako, ang dakilang si Umuha, ay nagdala ng pagkain para iligtas kayo. Sa labas ng kuweba, sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, isang taong nakangisi na may hawak na isda sa kaliwang kamay at isa pang isda sa kanan si Umuha na nakatayo sa may bungad. Tulala ang lahat. Umuha tinitigan ng lahat ang mamantika niyang mukha at mga kalamnan. Ang malusog at malakas na si Umuha, puno ng pagtataka at pag-aalinlangan ang kanilang mga mukha. Umuha, di ba't pinalayas na kayo ni na umuli at umula sa tribo? Bakit ang ganda ng itsura mo ngayon? Huwag mong sabihing nakahanap ka na ng magandang tribong kukup-kup sa'yo. Nagunahan ang lahat sa paglapit sa kanya, kitang-kita sa mga mukha nila ang paghanga. Iisa lang ang naisip nilang posibilidad, nakahanap si Umuha ng isang magandang tribo. Hindi lang basta magandang tribo, ito na ang pinakamagandang tribo sa buong mundo. Mayabang na sinabi ni Umuha. At saka, handang-handa kayong kupkupin ng tribo. Iyon mismo ang ipinunta ko rito. Agad na nagningning ang mga mata ng lahat. Talaga bang may ganoong klaseng tribo na handang tumanggap sa amin, Umuha? Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Totoo ang sinasabi mo, tama. Huwag kayong mag-alala. Siguradong sigurado, alam na ng pinuno ang sitwasyon ninyo, kaya wag na kayong mag-isip pa at magsaya na lang kayo. Humalakhak si Umuha, kaninang umaga lang. Pinapanta ko siya para hanapin ang mga dating kasamahan sa tribo na hindi sumama sa amin, para hikayatin silang sumapi. Siya ang inutusan kong mag-recruit, habang sina Umuli at Umula naman ay ayon sa akin. Utos, ay magtatayo ng mga bahay at kuweba. Sa madaling salita, kahapon ay busog na busog sila. Kaya ngayon, kailangan na nilang magtrabaho ng maigi. Umuha, kung ganoon, sabihin mo na sa amin, sino ang pinuno? Ilan ang miyembro ng tribo? Sunod-sunod na tanong ng lahat. Hey, ang tribo ay nasa pampang lang ng ilog, hindi kalayuan sa tribo natin. Misteryosong sabi ni Umuha, sa pampang ng ilog, hindi lang hindi kalayuan, masasabing halos katabi na mismo ng tribo natin. Naguluhan ang lahat, at ang pinuno naman, ay ang kagalang-galang at makapangyarihang si Yeyan. Malakas na sabi ni Umuha, ang pag-asa sa puso ng lahat ay biglang naglaho. Si Yeyan, dibat siya, dibat na baliw yun dahil hindi kinaya ang nangyari. Oo nga, kahapon, hindi lang niya binastos at pinagbantaan si Pinunong Umuya, nagsalita pa siya ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa pagtatayo raw ng sarili niyang tribo. Saan ka naman nakakita ng tribong itinatag ng isang lalaki? Yun na nga, paano makakapagtayo ng tribo ang isang lalaki? Hindi maitago ng lahat ang kanilang pagkadismaya. Akmang aalis na sana sila ulit para manguha ng pagkain. Hindi kayo naniniwala, pero si Pinunong Yeyan ang nagpadala sa akin dito dala ang mga pagkain ito. Kung gusto nyo ng pagkain, kailangan niyong sumali sa tribo ni Pinunong Yeyan. Napangisi si Umuha, TSK. Kahapon, 4 lang naman kayo lahat. 4 na tao. Ano namang magagawa niyan? Kahit magdala pa sila ng mga berry at ligaw na gulay, hindi nila ako maloloko. Hindi sila pinansin ng lahat. Teka, ano to? Tinitigan ni Wamufa ang hawak ni Wumuha. Natulala siya sa mga bagay na hawak nito. Iyong 2 bagay na kasinlaki ng braso at kasing kapal ng mangkok. Noong bata pa siya, nakakita siya sa pampang ng isang maliit na isda na tumalon sa lupa. Kasinlaki lang iyon ng daliri, pero iyon na ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya. Ang hawak ni Wumuha ngayon hindi ba't isda? Isda, paanong nangyari yon? Ang isda ay isang bagay na kahit ang pinuno ay hindi tiyak kung nakakain na. Si Wumuha na sumama kay Yeyan, makakakuha ng isda. Anong klaseng biro yan? Sabi ng lahat ng may pang-aalipusta. Habang nakatingin sa direksyong tinuturo ni Wamufa, sa mga kamay ni Wumuha. Hawak ng baging, gumagalaw pa ang mga hasang, kamukang kamukha ng mga isdang lumalangoy sa ilog. At ang lalaki pa, pambihira. Ano to? Ito ang mga lalaking halos walang makain sa loob ng maraming araw. Nakatitig sila ng mariin sa 2 malalaking isda, hindi namamalayang naglalaway. Isda nga talaga, isda nga, nakakuha talaga si Wumuha ng isda.
Paanong posible yun? Napasinghap ang mga katribo. Pagkain. Pagkain. Kumislap ang mga mata ng ilang lalaki. Sumugod sila mula sa sulok, parang mga gutom na lobong dumadambas sa malalaking isda. Napakatagal na nilang hindi nakakakain ng disenteng pagkain. Ang isda ay isang pambihirang pagkain na taon-taon ay tinititigan lang nila mula sa pampang ng ilog. Hindi lang sila, kahit ang pinuno ay halos hindi pa nakakatikim niyan. Pero si Wumuha, sa kanyang matipunong pangangatawan, ay umikot at inilayo ang isda. Hinaranggan niya ang mga atet na katribo. Teka lang, hindi pa kayo nanunumpa ng katapatan sa pinuno naming si Yeyan. Kanina lang, tinatawanan niyo pa ang pinuno naming si Yeyan na isang baliw. Ngayon, gusto niyong kumain ng isda. Asa, pagkaalis ni Wumuha sa tribo, nakakain na siya ng isda hanggang sa mabusog. Malusog ang kanyang itsura at lumaki ang kanyang mga kalamnan. Madali lang niyang naitaboy ang ilang payatat at kulang sa nutrisyong mga unggoy. Wumuha, bitawan mo yan. Dahil may isda, bakit ayaw mong ibigay sa amin? Lalaki ka pa ba ng tribo natin? Nang makitang hindi nila maaga, sinimulang sigawan ng ilang lalaki si Wumuha. Haha, matagal na akong hindi lalaki ng tribong ito. Miyembro na ako ng tribo ni Pinunong Yeyan. Pagkarinig sa pangalan niya, nagsikunot ang noo ng mga katribo. Hindi makapagsalita nang hindi binabanggit si Yeyan. Hindi ba't isa lang siyang baliw na nangangarap ng gising buong araw? Wumuha, tigilan mo na yang pangangarap mo ng gising. Ang dami namin dito, umayos ka. Ibaba mo na lang ang isda para makain naming lahat at pag-iisipan naming makiusap sa pinuno para sa'yo. Para kumalma siya at makapanatili ka pa sa tribo. Dapat mong malaman, kung mananatili ka sa tribo, patuloy mong matatanggap ang proteksyon ng pinuno. Pwede pa tayong mamitis ng mga berry ng sama-sama at mamuhay ng maayos. Hindi ba't mas maganda yun kaysa nasa labas ka buong araw at sumusunod sa Yeyan na yun na nagbabaliw-baliwan? Nang marinig ito, natawa na lang si Wumuha. Pakiusap. Hindi nyo na nga mailigtas ang sarili nyo, tapos mamamanhikan pa kayo para sa akin. Para bumalik dito at maranasan ang trato sa inyong parang hayop, mas masarap kayang sumunod kay Yeyan at kumain ng isda araw-araw. Kailangan ko pa bang bumalik dito para magtiis ng gutom araw-araw at maghintay ng kamatayan sa maliit at sira-sirang kuwebang to? Akala nyo siguro tanga ako. Tiningnan niya ang mga katribo na desperadong nag-aagawan ng isda. May bahid ng awa sa kanyang mga mata. Kung kahapon lang, marahil ay iisipin niyang may punto ang sinasabi ng mga ito. Ngunit ngayon, nasaksihan na niya ang magandang buhay na ibinigay ko sa kanila, kung saan hindi na kailangang magtiis ng gutom. Nakakakain pa sila ng isda hanggang mabusog. At kaya ko pang kontrolin ang banal na apoy. Para lang sumarap ang isda, nag-ihaw pa siya ng isang napakasarap na isda na ngayon lang namin natikman. Ang lahat ng kanyang tapang ay nagmumula sa akin. Ako ang nagpamulat sa kanya na may karapatan din ang mga lalaki. Hindi na kailangang maging sunod sa Nyeren sa mga babae. Hey, tinatakot niyo pa ako. Akala niyo ba madali akong takutin? Mula nang sumama ako kay Pinunong Yeyan, araw-araw akong nakakakain ng isda. Ngayon, sawa na nga ako sa isda. Kung hindi lang talaga pag-aari ni Pinunong Yeyan itong mga isda. Kung hindi ko na kayo pipigilan pa. Itinulak ni Umka ang mga katribong walang tigil sa pag-aagawan at mahinahong nagsalita. Paano naman makakayanan ng ilang payat na katribo ang tulak na iyon? Wala na nga silang lakas dahil sa hindi pagkain. Ngayong tinulak pa sila ng laging busog na si Umka, lalo silang natamba at nagkahiwa-hiwalay. At nagkandabagsak. Umka, anong ginagawa mo? Gusto lang naman naming kumain ng isda. Kailangan mo ba talagang gawin yan? Puno ng galit ang mukha ng ilang katribo na natamba. Tama na, pumunta muna kayo sa likod. Tingnan niyong mabuti kung may nasugatan. Sa ganitong pagkakataon, na walang makain, kapag nasugatan kayo, malapit na kayo sa kamatayan. Walang sino man ang makakapagligtas sa inyo. Isang mahinahon at may otoridad na boses ang narinig. Itinulak ni Ampha ang mga nagkakagulong katribo at lumabas. Nasa katanghalian na siya ng kanyang buhay at siya ang may pinakamaraming karanasan. Siya ang may pinakamataas na respeto sa mga pinalayas na lalaking katribo. Umka, narinig kong sinabi mo kanina na sawa ka na sa pagkain ng isda. Totoo ba ang sinasabi mo? Tumango si Umka. Totoo. Hindi ko kayo niloloko. Kung gusto ninyong kumain ng isda, kailangan ninyong sumali sa tribo ni Pinunong Yeyan at sumunod sa kanyang mga utos. Ganoon lang ka-simple. Hindi lang marunong manghuli ng isda si Pinunong Yeyan. Kundi kaya niya ring gumawa ng banal na apoy. Kayang kontrolin ang banal na apoy. At kaya niya ring ilagay ang isda sa banal na apoy para ihawin. Ayon sa kanya, pagkatapos ihawin ng isda, nagiging inihaw na isda na ito. Nakakain na kaming lahat, at hindi nyo lang alam kung gaano pa ito kasarap kumpara sa hilaw na isda. Biglang tumahimik ang lahat sa loob ng kuweba. Anong sinasabi mo? Tigilan mo yang pag-iimbento mo. Umka, ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyang kalapastanganan. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Huwag mong sabihing nabaliw na si Yeyan. Nabaliw ka na rin, isang katribo sa likuran niya ang galit na sumigaw. Ang banal na apoy ay parusa mula sa mga Diyos. Ang lahat ng daanan nito ay nagiging isang malawak na dagat-dagatang apoy. Paanong nasabi ni Umka ang ganoong bagay? Hindi talaga ako nagsisinungaling. Bakit ko naman kayo lolokohin? Nagkibit balikat si Umka. Umka, alam mo ba?
na ang pagsasabi ng mga ganyang bagay ay isang malaking kawalang galang sa mga Diyos. Isa itong kalapastanganan. Hindi ka ba natatakot na baka parusahan tayo ng mga Diyos at sunugin tayong dalawa? Sabi ni Yumofa, na kanina patahimik, habang nakakunot ang noo at may bigat sa boses. Sigurado ako, hindi ko alam kung magpapadala ba ng parusa ang mga Diyos. Pero totoo ang sinasabi ko na kayang kontrolin ni Pinunong Yeyan ang banal na apoy. Kung ayaw ninyong maniwala, pwede ninyong tingnan mismo. Tumingin si Umoha kay Yumofa. Seryoso ang mukha niya. Tinitigan siya ni Yumofa. Natigilan siya. Kung ganoon nga, kailangan nga nating tingnang mabuti. Suminghal si Yumofa. Akala niya ay tapat na bata si Umoha, pero hindi niya inasahan na ganoon pala kitigas ang ulo nito hanggang sa huli. Dahil ganyan kitigas ang ulo mo, sige, tingnan na natin kung totoo. Sige, kung ganoon, sumunod kayong lahat sa akin. Hindi ito pinansin ni Umoha at tumalikod para umalis sa kuweba. Tutal, hindi naman kalayuan ang tribo. Mahirap lang ipaliwanag sa salita. Mas mabuting makita nila mismo ang kakayahan ko para malaman ang lahat. Kaya naman, dinala ni Umoha ang grupo ng mga katribo sa lugar kung saan sila nagkampos sa tabi ng ilog. Sa di kalayuan, nakita nila sina Yumoli at Umola na nangingisda sa tabi ng ilog, habang ako naman ay nasa tabi ng siga. Gaya ng inaasahan ni Umoha, hindi nagtagal ay lumitaw ang banal na apoy sa siga. Oy, Umoha, dala mo na sila. Itinaas ko ang aking ulo. Tiningnan ko ang ilang payat at may itim na katribo sa likod ni Umoha, at bahagyang umiti. Ang pundasyon para sa pag-unlad ng tribo heto na sila, hindi ba? TSK. Ni wala man lang kuweba. Isang simpleng silungan lang. Baka isang malakas na ihip lang ng hangin. Liparin na ang lahat ng yan, ano? Ang unang napansin ng mga katribo ay ang kanlungan na halos hindi natapos kagabi. Sa kanilang paningin, simbolo ito ng kahinaan. Ngunit habang patuloy silang naglalakad, lahat ay nagbago. Nakita nila akong nakaupo sa harap ng tumpok ng kahoy na napapaligiran ng bato, may ginagawa. Dahil sa kuryosidad, sumilip sila at nakita ang isang apoy na biglang lumaki, kasama ang nakakapasong init at makapal na usok na umakyat sa langit. Biglang nanliit ang mga mata ng lahat ng katribo. Nagpakita na ang banal na apoy. Babanal na apoy, takbo. Si Yeyan nakagawa siya ng banal na apoy. Nagkagulo ang mga katribo, nagsisigawan at nagiiyakan sa takot. Kahit ang bihasang si Yumofa ay nanigas ang buong katawan, hindi makagalaw kahit kaunti. Biglang bumalik sa alaala niya ang nasaksihan ilang dekada na ang nakalipas, ang pagdating ng banal na apoy na sumunog sa buong kagubatan sa loob ng 3 araw at 3 gabi, habang tinatakpan ng itim na usok ang kalangitan. Sa lawak na ilang dosenang milya, walang sinag ng araw na makita. Tumigil lamang ang sunog ng bumuhos ang malakas na ulan. Nang puntahan niya para tingnan, lahat ng halaman, hayop, at tao ay naging abo. Hindi na makilala kung ano ang ano. Ang takot mula sa nakaraan ay biglang bumalik para sampalan siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Gusto niyang tumakbo ngunit hindi niya may hakbang ang mga paa. Banal na apoy yan. Takbo na. Kapag dumating ang banal na apoy, tiyak na lalamunin nito ang lahat. Hindi ko talaga inasahan si Yeyan. Na kaya niyang magpalabas ng banal na apoy. Plano ba niyang patayin tayong lahat? Sabi ni Yumofa, gamit ang huling lakas at puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin siyang kakaiba. Ang banal na apoy ay tila nananatili lang sa gitna ng mga bato at hindi kumakalat palabas. Pinunong Yeyan, pakiusap, itago mo na ang banal na apoy. Halos mamatay na sa takot ang mga katribo ko. Tumingala ako. Tumingin ako sa grupo ng mga maitim at payat na katribo. Ang tingin nila sa akin ay parabang nakatingin sila sa isang demonyo. Napangisi ako. Kung hindi ako magpapakita ng awtoridad, walang kaayusang mangyayari. Kung hindi ko ipapakita sa mga primitibong ito kung paano ako gumawa ng apoy. Ituturing lang nila akong baliw. Ano nga ulit ang sinabi ni Umuha? Sabi niya, kayang patayin ni Yeyan ang banal na apoy. Paano? Ang banal na apoy ay parusa mula sa galit ng mga Diyos. Kung hindi mawawala ang parusa ng langit, paanong mamamatay ang apoy? Oo nga, at lalong imposible kung si Yeyan pa ang papatay nito. Nagkatinginan sa matinding takot ang mga katribo na takot na takot na. Sinabi ko na sa inyo, kayang kontrolin ni Hepe Yeyan ang banal na apoy. Hindi lang niya ito kayang pagliyaban, kundi kaya rin niya itong patayin. Nagkrus ng braso si Umuha, puno ng kumpiyansa. Ano, hindi lang niya kayang pagliyaban ng banal na apoy, kaya rin niya itong patayin. Imposible, di ba? Pakiramdam ng mga katribo ay gumuho ang lahat ng kanilang paniniwala. Ang banal na apoy ay kasangkapan ng mga Diyos sa pagpaparusa. Kapag nagalit sila, susundan ka nito hanggang sa dulo ng mundo, hindi titigil at hindi mamamatay. Pero sa bibig ni Umuha, bakit naging laruan ko na lang ito? Ngunit sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang takot sa kanilang mga mata, napangisi ako, lumuhad kayong lahat sa aking paanan. Maging matibay na pundasyon kayo sa pagbuo ko ng isang patriarkal na angkan. Pagkatapos, gumamit ako ng sanga para alisin ang mga panggatong sa siga. Tinakpan ko ng bato para patayin ang apoy. Ang apoy na kanina lang ay naglalagablab. Sa isang iglap ay umusok na lang ng puti at namatay. Nang alisin ang bato, sabay-sabay na napasigaw sa gulat ang mga katribo. Namatay nga, ang banal na apoy. Ang banal na apoy na kayang tupukin ang langit at lupa. Pinatay lang ni Yeyan.
Hindi lang niya kayang pagliyaban ang banal na apoy. Kaya rin niya itong patayin. Paanong nangyari iyon? Halimaw, hindi sila makapaniwala sa anumang paraan. Ang banal na apoy na itinuturing nilang Diyos ay ganoon na lang kadaling kontrolin ng isang tao na parang isang masunerang laruan. Lalo namang natulala si Umuha sa kinatatayuan niya. Ang banal na apoy na sa kanyang alaala ay kayang kumitil ng buhay ay biglang naging walang kapangyarihan sa harap ko. Isang grupo ng mga primitibong walang alam sa mundo. Ano naman ngayon kung makontrol ang banal na apoy? Ang pagkontrol sa banal na apoy, para sa hepe naming si Yeyan, ay balewala lang. Sa ganito lang, gulat na kayo. Maghintay kayo hanggang makita ninyo ang hepe naming si Yeyan na manghuli at mag-ihaw ng isda. Baka himatayin pa kayo sa takot. Pinagmasdan ni na Umuha, umuli, at umula ang mga taong tulala na sa takot. Walang awa nila itong pinagtawanan. Puno ng inis ang mga katribo. Si Yeyan ang nagpaapoy, at si Yeyan din ang pumatay. Ano bang ginawa ninyong tatlo kundi tumayo lang dyan at manood? Hepe, gumagalaw ang lubad na to. Narinig ang boses ni na Umuli at Umula. Doon lang napansin ng lahat na nakatayo pala sila sa tabi ng ilog, hawak-hawak ang isang baging na siyang nakakonekta sa aking lambat. Inutusan ko silang mangisda, pero itong dalawang primitibo, nagkatinginan lang habang nakatingin sa lambat, hindi alam kung paano gamitin. Kaya ako na lang ang naghagis ng lambat, tapos ibinigay ko sa kanila ang baging at sinabing hilahin ng malakas kapag gumalaw. Kapag gumalaw ang lubid, hilahin nyo pataas. Opo, hepe, nagsimulang humila ng buong lakas ang dalawa. Nagtataka ang lahat, anong ginagawa nila? Bakit humihila ng baging sina Umuli at Umula sa ilog? May silbi ba yan? Nag-eehersisyo ba sila? Huwag mo nang tingnan. Nanghuhuli sila ng isda, sabi ni Umuha. Dahil dito, nagulat at nagtaka ang mga katribo. Talaga, nanghuhuli ng isda. Sabi mo, hindi nagbibiro si Yeyan na kaya niyang manghuli ng isda. Tumawa ng malakas si Umuha. Bakit naman ako magyayabang sa inyo tungkol kay Pinunong Yeyan? Kung ayaw ninyong maniwala, tingnan nyo na lang. Pero hindi pa rin naniwala ang lahat. Sige na, sige na. Marunong sa lahat ang pinuno ninyong si Yeyan. Hindi lang kayang magpaapoy ng banal na apoy, kaya rin niya itong patayin. Marunong pang manghuli ng isda. Alam niya ang lahat. Tama na. Kayang umakyat sa langit at bumaba sa lupa. Kayang sumakay sa tigre. Kayang hamuli ng dragon. Pwede na ba? Masaya na kayo. Nagpakita ng paghamak ang mga tao. May ilan pang umirap. At sa sandaling iyon, nagtulungan sina Umuli at Umula, at sa wakas ay naiahon nila ang lambat sa pampang. Pinuno, nakuha na namin. Tumingin sila sa akin na kumikinang ang mga mata. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ko. Nagpakita ako ng isang mapanuksong ngiti. Sige, buksan nyo na ang lambat. Ipakita nyo sa kanila kung ano ba talaga ang nahuli natin mula sa ilog. Sabihin nyo sa kanila kung marunong ba talaga tayong mangisda o hindi. Opo, pinuno. Ngumisi sina Umuli at Umula, tumatagaktak ang pawis. Habang buong lakas na hinihila ang lambat paahon. Ano naman tong hinailan nyo? Banig na dayami. Isang sirang banig lang. Ang pangit pa ng pagkakagawa. Nagbibiro ba kayo? Ito na ba yung sinasabi ninyong panghuhuli ng isda? Gagamit ng banig na dayami. Nang makita ng mga tao ang lambat, nagkatinginan sila at nagsimulang manukso. Aba, tingnan mo nga naman. Ang dakila ninyong Pinunong Yeyan, banig lang pala ang gamit para manghuli ng isda. May mga banig din kami sa kuweba. At mas maganda pa ang pagkakagawa kaysa dyan. Wala pang butas-butas. Oh, ano? Ibig sabihin ba, kapag kinuha namin ang mga banig namin at inihagis sa ilog, makakahuli na rin kami ng isda? Sa gitna ng kanilang pang-aalipusta, hindi ako nagsalita. Dahan-dahan akong lumapit sa lambat at bigla itong binuksan. Bumulaga sa lahat ang mga sariwa at malalaking isda na pumipiglas pa. 4 na malalaking isda, kumikinang ang mga kaliskis nito sa sikat ng araw. Hindi ako makapaniwala, may isda nga talaga. Oh, bakit ang kintab ng kaliskis kapag nasisikatan ng araw? Talagang nakahuli ng isda si Yeyan. Banal na apoy, tapos ngayon isda. Sino ba ang nababaliw, siya o ako? Hindi ko na alam. Paminsan-minsan ay tumatalon ng mataas ang mga isda. Habang pinapanood ng lahat ang mga isdang pumipigles, pakiramdam nila ay winawasak ko na ang buong pananaw nila sa mundo. Hey, nakahuli lang ng kaunting isda, ganyan na kayo kagulat. Paano pa kaya mamaya kapag nakita ninyo ang inihaw na isda? Baka himatayin na kayo. Sinabi ko na, kayong mga primitive, nakakahiya talaga kayo. Tiningnan ni Umuha ang kanyang mga katribo na parang matutambo na, at umarte na parang isang matandang bumubuntong hininga. Inihaw na isda, ano na naman yang inihaw na isda? Narinig ng lahat ang bagong salita. Nabanggit na ito ni Umuha kanina. Pero ni isda nga ay hindi pa sila nakakakita. Paano nila maiintindihan yun? Imbento na naman ba yan ni Yeyan? Siguro nga, may isda na nga, may painihaw na isda pa siyang sinasabi. Kalokohan. Nakita na nga nila ang banal na apoy at ang mga isda, pero hindi nila alam kung ano itong iniihaw na isda. Hindi talaga sila makapaniwala, umiling-iling ang lahat, HMPH. Kung ayaw niyong maniwala, edi huwag. Wumuha, wumuli, wamufa, hali kayo at linisin niyo na ang mga isda. Simulan na ang pag-iihaw. Tinawag ko ang 3 primitive para hiwain ang tiyan ng isda at kalaskasan ito. Tanggalin ang lamang loob, at ituwog sa sanga ng puno.
Opo, nang marinig ng tatlo na mag-iihaw ng isda, agad na nagningning ang kanilang mga mata at patakbong lumapit para tumulong. Napakabilis ng kanilang pagkilos, sa pag-alala sa hindi malilimutang lasa ng inihaw na isda kagabi. Naglalaway na sila sa kitakaman. Anong ginagawa nila? Hindi ba't pwede namang kainin ng hilaw ang isda? Bakit kailangan pang hiwain ang tiyan ng isda at itapon ang laman loob? Hindi ba't purong pagsasayang lang yan? Oo nga, wumuli, wumula, wamufa. Ang hirap-hirap ng huliin ng isda, bakit nyo itatapon ang isang bahagi nito? Nakakahiya ang mag-aksaya ng pagkain. Magagalit ang ating mga ninuno. Nang makita ng mga katribo na tinatanggol at tinatapon ng tatlong primitive ang lamang loob, nag-init agad ang kanilang mga ulo. Ilang araw na silang nagkukulong sa kuweba at nagugutom, tapos makikita nilang sinasayang ang ganito kasasarap na isda. Galit na galit sila pero wala silang magawa dahil hindi naman sa kanila ang isda. Ano bang alam ninyo? Sabi ni Pinunong Yeyan, ito raw ay lamang loob ng isda. Hindi ito kinakain, kahit pilitin pa ninyong kainin. Hindi ito pwedeng iwan sa loob ng tiyan ng isda. Kailangan itong tanggalin. Kung hindi, makakaapekto ito sa lasa ng inihaw na isda. Tuminghal si Wumuli-Wumula, at kitang-kita ang pagmamalaki sa mukha niya. Mga primitive na wala pang nakikita sa mundo. Pinapasali na nga kayo sa tribo ni Pinunong Yeyan, ang dami nyo pang reklamo. Mamaya kapag naluto na ang isda, sigurado akong magkukulang pa yan para sa inyo. Huwag kayong magsisi, nainsulto ang mga katribo. Anong lamang loob? Anong hindi kinakain? Ang isda ay karne, at ang karne ay kinakain. Pagsasayang ng pagkain, hinding-hindi kayo patatawarin ng ating mga ninuno. Galit na galit ang mga primitive, galit sila dahil sa sinasayang na pagkain. At inis dahil hindi sila ang nakahuli ng mga isda. Pinakinggan ko lang ang kanilang mga pagdadabog at pagmumura. Napangisi na lang ako, sinong mga ninuno? Mamaya, kapag nakita ng mga primitive na ito ang inihaw na isda, baka ako pa ang kilalanin nilang ninuno nila. Pinuno, handa na po ang mga isda. 4 na malalaking isda at 7 maliliit na isda ang natapos ng linisin ng atet na 3 primitive. Magaling, hawakan ninyo ang mga sanggang may isda at tumabi muna kayo. Ang inyong pinuno ay sisindihan na ang banal na apoy. Tumayo ako, mahinahon kong sabi. Umatras naman ang 3 primitive. Sinulyapan ko ang layo ng inatras nila at ang medyo naninigas nilang ekspresyon at napangisi ako. Sa harap ng iba, kung umasta sila akala mo kung sino. Pero sa totoo lang, takot pa rin sila ng kaunti sa banal na apoy na sinisindihan ko. Pinuno, pakisindihan na po ang banal na apoy. Narinig kong sabi ni Wumuha. Bahagya akong tumango at kinuha ang lighter. Sinindihan ko ang salansan ng panggatong. Free whoosh. Kumalat ang apoy at naging isang malaking siga. Nag-aapoy na naman. Nakakatakot, sobrang nakakatakot. Sobrang nakakatakot ng banal na apoy, bakit hindi pa tayo umalis? Para akong maiihi sa takot kapag nakikita ko ang banal na apoy. Kahit hindi na kasing tindi ng dati ang takot ng mga katribo. May iilan pa ring nanginginig ang mga binti, at mayroon pang napaupo na lang sa lupa. Si Yeyan, ano kaya ang gagawin niya at muli niyang sinindihan ang banal na apoy? Nanginginig ang boses ni Wumufa habang tinitingnan ng siga at pagkatapos ay sa akin. Kitang-kita sa mga mata niya ang pagkalito. Ako pa ba ang Yeyan na dati niyang kilala? Wumuha, Wumuli, Wumula, gawin ninyo ang sinabi ko. Itusok niyo ang mga sanga sa lupa. Simulan na. Mag-ihaw ng isda, masusunod. Pinunong Yeyan. Biglang itinusok ng 3 ang mga sanga sa malambot na lupa at tiniyak na matatag ito. Sa bawat isa sa 3 sanga ay may nakasabit na 1 o 2 malalaking isda at ilang maliliit, lahat ay nalinis na. Kailangan na lang ihawin sa apoy. Nasa ilalim na ng siga ang mga isda. Unti-unting nagiging golden brown ang balat nito at tumutulo ang mantika. Inilagay ang isda sa banal na apoy. Kalapastanganan. Isa itong kalapastanganan. Kalapastanganan ito. Pakiramdam ng mga katribo ay guguho na ang mundo. Ginagamit niya ang banal na apoy na sinasamba nila na parang Diyos para mag-ihaw ng isda. Takbo. Sa ginagawang kawalang galang ni Yeyan sa banal na apoy, siguradong babagsak ang parusa ng langit. Siguradong mangyayari yun. Takbo. May ilan na nagmamadaling tumakbo, pero namanhid na ang kanilang mga binti dahil sa matagal na pagkabigla at takot. Hindi sila makahakbang kaya dirdiretso silang napasubsob sa lupa. Mamamatay na tayo. Nakita natin ang ganitong kalapastanganan sa Diyos. Siguradong idadamay tayo ng langit sa parusa. Hindi na tayo makakatakas. Lumunok si Wumufa at sinabi niya ang mga katagang puno ng takot. Baliw si Yeyan. Siguradong baliw siya. Pati si Wumuli, baliw din. Lahat ng malapit kay Yeyan, mga baliw. Mga baliw silang lahat, nawala na sa sarili sa takot ang mga katribo, at napangiti sila ng mapang-asar na parang nababaliw. Pero wala akong pakialam sa iniisip nila. Kinakabahan kong binabantayan ng apoy ng siga at ang isdang tumutulo ang mantika. Konting pagkakamali lang, masisira ang lasa nito, at napakahalagang bagay yun. Ang pinuno ang gwapo ng pinuno kapag seryoso siya. Siya lang ang kayang magkontrol sa lasa ng isda. Naniniwala akong makakagawa ang pinuno ng pinakamasarap na inihaw na isda. Tumingin sa akin ang 3 primitibo ng may paghanga. Luto na ang isda. Gaya ng sinabi ko, kunin nyo na agad. Sa isang sigaw ko, agad na tumayo ang 3. Buong lakas nilang binunot ang mga sanggang hawak nila na may inihaw na isda at lumayo sa siga.
Teka, may naamoy ba kayong mabango? Habang abala sa matinding takot ang mga katribo, bigla nilang narinig ang sinabi ng isang kasamahan. Parang may naamoy nga akong mabango. Natigilan ang lahat. Saan nanggagaling ang amoy na yon? Parang galing kina Yeyan. Tumingin ang mga katribo sa direksyon na iyon at nakita ang isang eksenang hinding-hindi nila malilimutan habang buhay ang mga isdang hindi pa nila nakikita kailanman. Matapos pagdaanan ng para sa kanila ay hindi maintindihang pag-aaksaya, ay walang pakundangang inihaw sa banal na apoy. Ay naglalabas pala ng mabangong amoy kahit na alam nilang isa itong kalapastanganan sa mga Diyos. Pero dahil sa bango, nanghihina na ang kanilang kalooban. Naglalaban sa isip nila ang gutom dahil sa ilang araw na hindi pagkain at ang takot sa mga Diyos. Haha, sigurado akong mamamatay na sila sa inggit. Kapag nakita nila tayong kumain ng mga inihaw na isdang ito, siguradong mababaliw sila. Ha, ang tatlong orihinal, bawat isa'y may hawak na sanga na puno ng mabangong inihaw na isda. Halos malasing sila sa amoy, pero walang gumagalaw hanggat hindi ko sinasabi. Pwede nang kumain, pero dahan-dahan lang. Tandaan nyo, dahan-dahan at may pag-iingat. Kailangan nating ipakita ng maayos sa mga magiging katribo natin. Para maintindihan nila kung gaano kalakas ang ating tribo. Tiningnan ko ang mga naguguluhang mukha ng mga katribo sa di kalayuan at bahagyang ngumiti. Sige, kakain na kami. Ang sarap, nagningning ang mga mata nilang tatlo. Hawak ang inihaw na isda, kumain sila ng buong gana. Maghapon silang naghintay para sa kagat na ito. Pumilas ng isang piraso, isinubo, at dahan-daang nginuya. Kumalat ang mantika sa bibig. Hindi na kailangang umarte, kapag kinain mo ang inihaw na isda, wala ka nang mararamdamang iba kundi kaligayahan. Pumilas din ako ng isang piraso at bahagyang tumango. Pwede na to, at least hindi na tayo kakain ng hilaw na isda. Hindi na kailangang mag-alala sa mga bulate o sa pagtatae. Samantala, ang mga katribo sa gilid. Nakikita nila ang sarap sa aming mga mukha habang isinusubo ang inihaw na isda, at naririnig ang lutong nito sa bawat kagat. Naamoy nila ang bango at nanlaki ang kanilang mga mata. Gumuho ang mundo nila, at sunod-sunod na kumalam ang kanilang mga sikmura. Isa lang ang nasa isip nila, gusto kong kumain. Yun pala ang sinasabi nilang inihaw na isda. Isang bagay na paglapastangan sa mga Diyos na niluto sa banal na apoy. Pero ang bango-bango, ang bango talaga. Hindi ko na kaya, gusto ko talagang kumain. Bakit ang bango-bango? Nagsimula nang mabaliw ang mga katribo. Ang paglapastangan pala sa banal na apoy ay nakakagawa ng ganito kasarap na pagkain. Ang mga Diyos, hindi kaya sila magagalit. Nako, sayang naman. Inimbita pa naman ng ating pinunong si Yeya ng ilan sa kanila na sumali sa tribo para kumain ng inihaw na isda. Pero binaliwala lang ang kabaitan niya at tinawag pa siyang baliw. Hay, ngayon, hanggang tingin na lang sila. Nagkunwaring nalungkot si Wumuha nang marinig yun ng mga katribo. Gumuho ang mundo nila. Noong una silang pinuntahan ni Wumuha, bakit hindi sila naniwala? Nagdala na nga siya ng 2 malalaking isda. Bakit ba kasi hindi sila naniwala? Ngayon, nasa harap na nila ang pagkain pero hindi nila matikman. Sobra ang pagsisisi nila. Kung makakakain lang sana sila kahit isang kagat. Huwag nang pag-usapan ng pagsali sa tribo. Kahit maging alipin pa sila, mas gugustuhin pa nila kaysa tratuhin na parang unggoy sa tribo ni Wamuya. At least dito, makakakain sila. Kaunti na lang ang natitira sa isda. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Sino sa inyo ang gustong sumali sa aming tribo? Ito na ang huling beses na magtatanong ako. Pagkatapos nito, wala nang susunod pa. Lumunok ako ng isang subo ng inihaw na isda. Kalmado kong sabi. Ang lahat ay biglang tumahimik na parang yelo. Naghihintay ako na kumagit sila sa pain. Sumali kayo sa tribo ko. Maging pundasyon sa pagbuo ng isang malakas na angkan. Naguguluhan ang mga katribo. Sa tribo ni Wamuya, turing sa kanila ay parang mga hayop. At ang tribo ko, kahit paano mo tingnan, ay parang isang kampo ng mga baliw. Habang nag-aalangan ng ilan sa kanila, ako sasali ako. Pinunong Yeyan, sasali rin ako. Ang iba pang mga katribo ay walang pag-aalinlangang tumakbo papalapit sa akin, dali-daling yumuko bilang tanda ng pagsuko. Natulala ang iba nang makita ito. Hindi ba't ang usapan ay magsasama-sama tayo sa hirap at ginhawa? Wala nang oras para mag-alinlangan pa. Agad din silang sumunod at tumakbo. Nag-uunahan sila. Pinunong Yeyan. Pinuno, mula ngayon, kayo na ang aming pinuno. Pinuno, tanggapin niyo po kami. Nagkamali po kaming pagdudahan kayo noon. Nakikiusap kami, patawarin niyo po kami. Halos 10 katribo ang tumakbo papalapit at nagpatira pa sa lupa. Ding, binabati kita, host, sa pagkuha ng isang miyembro ng tribo. Nakatanggap ka ng 10 Patriarchal Clan Contribution Points. Ding, binabati kita, host, sa pagkuha ng isang miyembro ng tribo. Nakatanggap ka ng 10 Patriarchal Clan Contribution Points. Binabati kita, host, sa pagkuha ng isang miyembro ng tribo. Nakatanggap ka ng 10 Patriarchal Clan Contribution Points. Mayroon ka ng naunang 135 contribution points. 9 na system message ang sunod-sunod na lumitaw sa isip ko. 90 contribution points. Oh, ayan na pala. Pinuno yung inihaw na isda. May natira pa po ba? Narinig ko ang maingat na tanong ng isang katribo. Tiningnan ko ang pananabik sa kanilang mga mata at tumawa ako ng malakas. Umuha, umuli,
Umufa, bilisan nyo, ipamahagi nyo ang inihaw na isda sa mga bago nating katribo. Ipakita nyo sa kanila kung gaano katama ang naging desisyon nila. Opo, pinunong Yeyan. Wow, ito pala ang inihaw na isda. Ang inihaw na isda na gawa sa pamamagitan ng paglapastangan sa banal na apoy. Nagningning ang mga mata ng mga katribo habang tinitingnan ang hawak nilang isda. Kumain sila hanggang sa magmantika ang kanilang mga bibig, halos matamba-tamba na. Para silang lilipad sa sarap. Samantala, si Umufa ay nasa isang sulok, hawak ang inihaw na isda. May komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na sa puntong ito, para lang mabuhay, kailangan niyang lapastanganin ang mga Diyos ng ganito. Ang makagawa ng ganitong bagay may angkin nga siyang galing. Pero baliw talaga siya. Napabuntong hininga si Umufa habang nakatingala at kinain ang inihaw na isda. Napilitan lang siyang sumali sa tribo ko. Mas matanda siya at mas marami nang nakita sa mundo. Hindi siya basta-basta malilin lang ng isang inihaw na isda. Kung maaari lang, mas gugustuhin pa niyang kumain ng berries habang buhay kaysa sa pagkain ito na lumalapastangan sa mga Diyos. Kailan kaya anggat ang antas ng aking pagsasanay? Kung sana lang nagbunga na ito ng mas maaga. Sa oras na lumakas ako, ilalayo ko ang ating mga katribo mula sa tribo ng baliw na ito na lumalapastangan sa mga Diyos. Napabuntong hininga si Umufa at umayo sa kanyang pastura para sa pagsasanay. Natukoy na ang bilang ng mga miyembro sa tribo ng host ay umabot na sa 10. Ina-unlock na ang Patriarchal Clan Orthodox Cultivation System. Sa mundong ito, tanging ang paraan ng pagsasanay ng mga babae ang nananatili. Ang pagsasanay ng mga babae, napakabilis ng pagunlad. Napakadali para sa kanila, ngunit kung susubukan ng isang lalaki na magsanay gamit ang paraan ng mga babae. Kapag malala, hindi ka makakagalaw. At kapag bahagya lang, madali kang mapapahamak. Kapag malala, maaaring sumabog ang katawan at ikamatay. Ang tunay na sistema at pamamaraan ng pagsasanay para sa angkan ng mga lalaki ay automatiko nang nakaukit sa isipan ng host. Maaari nang simulan ng host ang pagsasanay anumang oras. Kasabay nito ang pagtunog ng boses ng system. Matagal ko nang napapansin ang miyembrong ito ng tribo na pinakamatanda at pinakarespetado, si Wamufa. Sa mga lalaki sa tribo, bukod sa akin, siya ang may pinakamataas na talento sa pagsasanay, pero nalilimitahan siya ng paraan ng pagsasanay para sa mga babae. Matagal nang hindi umuusad ang antas niya. Maraming beses na siyang naligaw ng landas at muntik nang mamatay. Isang malaking swerte na nabuhay pa siya hanggang ngayon. Ngayong kabisado ko na ang tunay na paraan ng pagsasanay para sa mga lalaki, naiintindihan ko na. Kung magiging tapat sa akin si Wamufa, siguradong mas magiging matatag ang suporta ng mga bagong miyembro ng tribo na tumitingala sa kanya na parang kapatid at ama. Ayon sa system, ang unang antas ng pagsasanay ay may 9 na baitang. Ang pagkakaiba ay nasa laki ng agwat sa lakas. Ang mga lalaking hindi pa nagsasanay ay may normal na lakas lang. Ang lakas ni Wamufa na nasa unang baitang ay tumaas ng 1 hanggang 2 beses. Karamihan sa mga babae ay nasa 2 baitang at higit pa sa doble noon ang kanilang lakas. Si Wamuya naman ay nasa 4 na baitang pa, at ganoon lang ng paulit-ulit hanggang sa 9 na baitang. Ang mga mas mataas pa roon ay ang mga antas na itinala ng system sa isip ko, mga antas na hindi ko pa kailanman nakita. Ang talento ay nakabatay sa likas na enerhiya at dugo. Nagulat akong malaman na sa lahat, babae man o lalaki, ako ang may pinakasaganang likas na enerhiya at dugo. Malaki ang agwat ko sa kanila, at kasunod ko si Wamuya. Pagkatapos ay ilang babaeng miyembro ng tribo na may mahusay na talento, at saka pa lang si Wamufa. Kasama na rin si Wumuha mula sa mas batang henerasyon na maganda rin ang likas na enerhiya at dugo. Ito ang unang beses kong sumubok magsanay gamit ang tunay na paraan. Mabilis na damaloy ang dugo sa aking katawan at bahagyang uminit ang pakiramdam ko. Sa isang iglap lang, narating ko na ang unang baitang na 10 taong pinaghirapan ni Wamufa gamit ang maling paraan. Nasa unang baitang ka pa rin hanggang ngayon, hindi ba? Nilapitan ko si Wamufa na nakaupo sa sulok at mahina kong nagsalita. Alam mo ba kung anong ginagawa ko? Hindi lang iyan ang alam ko. Alam ko ring maraming beses ka nang naligaw ng landas at muntik nang mamatay. At alam kong matagal ka nang natigil sa unang baitang. Tiningnan ko siya. Alam mo ba na lahat ng ginagawa mo ngayon ay walang silbi? Natigilan si Wamufa. Karamihan sa mga lalaki sa tribo ay napakahina ng talento sa pagsasanay at halos walang alam tungkol dito. Tanging ang mga tulad niyang may kahit kaunting talento ang tinuturuan ng mga nakatatanda ng ilang paraan. Pero hindi niya inasahan na alam ko rin pala ang mga ito. Paano mo nalaman na natigil ako sa unang baitang? Tanong ni Wamufa habang nakatingin sa akin. Pakiramdam pa niya ay tila hindi niya ako mabasa. Huwag ka nang magsanay ng ganyan. Iyang mga natitirang paraan ngayon na itinuro sa iyo ng mga matatanda sa tribo ay para lang lahat sa mga babae. Maliban na lang kung ipapuputol mo yang pagkalalaki mo. Kung hindi, kahit anong pagsasanay ang gawin mo, wala kang mararating. Madali ka pang maliga ng landas at baka sumabog pa ang katawan mo hanggang sa mamatay ka. May paraan ka? Patantiyang tanong ni Wamufa. Yeyan, hindi sa makitid ang pag-iisip ko. At huwag mong mamasamain ang sasabihin ko, pero sa tingin ko, yang sinasabi mong panghuhuli ng isda at banal na apoy ay mga pampapansin lang. At yung tungkol sa pagtatayo ng tribo ng mga lalaki, mas lalo ng imposible yan.
Mula pa noon, kahit noong hindi pa ako ipinapanganak, ang mga babae na ang namumuno sa mundong ito. Gaano ka palang ba katanda? Paano mo naiisip na sa paggawa lang ng mga ganyang pampapansin ay kaya mo na silang palitan? Sabi ni Wamufa habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Siyempre, pwede kang hindi maniwala, pero kung ipagpapatuloy mo ang pagsasanay ng ganyan, ang katawan mo ay magiging parang isang dahon lang sa gitna ng dagat. Kahit hindi man ito agad lamunin ng mga alon, panahon na lang ang bibilangin bago mangyari yun. Ngayon, umupo ka. Pagsasanay maaari kitang turuan kung ano ba talaga ang dapat mong gawin. Umupo ako ng D4 sa harap ni Wamufa. Sinimulan ko ang pagsasanay ayon sa paraan na nakatatak sa isip ko mula sa system. Anong sabi mo? Tuturuan mo ako kung paano magsanay. Bakas sa mukha ni Wamufa ang gulat at hindi makapaniwala. Sinuri niya ako. Kailan may hindi niya ako nakitang magsanay. Kahit gaano pa kagaling ang talento ko, imposible raw na maturuan ko siya. Hey, yan. Isa ka pa ring bata. Akala ko pa naman may kaunti kang kakayahan. Pero ngayon, sa tingin ko, malamang ay may natutunan ka lang na kung anong kabalbalan dyan. Kung lolokohin mo lang yung mga kabataang tulad ni na Wumuha, Wumuli, at Wumula, ayos lang sana. Naghahanap buhay lang sila, may pakinabang din naman ang lahat, pero kahit na anong mangyari. Hindi mo dapat gamitin sa akin yung mga panloloko mo. Noong nasa tribo tayo, kailan may hindi kita nakitang magsanay. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong sabihin na tuturuan mo ako. Hindi ka ba natatawa sa sarili mo? Tumatawang umiling si Wamufa, at wala nang balak pang magsalita. Pinigil niya ang kanyang hininga at nag-focus para simulan ang daloy ng enerhiya. May batas ang tribo. Kapag may nagsasanay, walang sino man ang pwedeng mang-istorbo. Kung hindi, ituturing kang kaaway hanggang kamatayan. Tiningnan ko si Wamufa sa harap ko. Umiling ako at bumantong hininga. Masyadong matigas ang ulo ng tiyong to. Kalahati ng buhay niya, ginamit niya ang paraan ng mga babae, pero wala namang napala. Madali pa siyang mapahamak at sumabog ang katawan hanggang mamatay. Purong pag-aaksaya ng buhay. Pumasok na siya sa estado ng pagsasanay at hindi na ako pinansin. Pero gumagana pa rin ang pandinig at pandamdam niya. Hindi na ako nagsalita pa. Ginamit ko agad ang daliri ko at, ayon sa paraan na sinabi ng system, tinusok ang isang partikular na punto sa katawan ni Wamufa. Agad na block ang daloy ng kanyang enerhiya. Kitang-kita kung paano namula ang buong katawan ni Wamufa. Agad siyang nagalit. Sa pagsasanay pa lang, madali nang mapahamak. At kapag may umistorbo, tiyak na kamatayan ang hahantungan. Kaya nagtakda ang tribo ng batas na bawal mang istorbo. Pero inistorbo ko siya sa ganitong pagkakataon hindi ba't malinaw na gusto ko siyang patayin. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang braso. Kung hindi lang dahil hindi pa tapos ang sirkulasyon ng enerhiya niya at hindi pa pwedeng tumigil. Malamang ay pinatay na niya ako sa bagbog noon din. Wamufa, uulitin ko, mali ang paraan ng iyong pagsasanay. Nandito lang ako para gabayan ka dahil nakita kong iginagalang ka ng mga bagong miyembro ng tribo. Ano man ang mangyari, isang beses lang kitang tuturuan. Kung hindi mo ito matatandaan ngayon, kahit nasa hinaharap ay magmakaawa ka pa sa akin. Hinding-hindi na ako magtuturo sa'yo kahit kay Titing. Wala akong pakialam kung ano man ang iniisip ni Wamufa. Sinimulan kong gamitin ang mga pressure point para pilit na baguhin ang daloy ng enerhiya niya ayon sa tamang paraan ng pagsasanay, mula sa paraan ng babae patungo sa paraan ng lalaki. Si Wamufa na galit kanina ay naramdaman ang unti-unting pagbabago sa daloy ng enerhiya sa kanyang katawan na lalong nagiging kahanga-hanga. Mula sa matinding galit, napalitan ito ng pagtataka. Anong ginagawa ng batang to? Tila hindi na niya kontrolado ang sariling katawan. Hindi na ito sumusunod sa kanya. Sa halip, dumadaloy ito ayon sa direksyon ng pagturo ng aking mga daliri, at lalo pa itong bumibilis. Nagulat si Wamufa. Hindi niya mapigilan ang paggabay ko. Ang magagawa lang niya ay subukang panatilihin ang daloy ng enerhiya para walang maging problema. Pinagdikit ko ang dalawa kong daliri at sunod-sunod na tinuro ang mga punto sa katawan niya. Bagamat ang talento niya ang pinakamagaling sa mga lalaki sa tribo, malaki pa rin ang agwat kumpara sa mga babae. Kahit na baguhin niya ang paraan, malamang hanggang ikalawang level lang ang mararating niya. Tinuro ng daliri ko ang huling punto. Sa wakas, damaloy ang enerhiya ni Wamufa sa tamang landas ng isang beses. Kung matatandaan niya ito, makakaalis na siya sa araw-araw na paglalagay ng buhay sa bingit ng kamatayan. Kung hindi naman niya matatandaan, wala na akong kinalaman doon. Huminga ako ng malalim. Pagmulat ng mga mata niya, nakita niyang nag-iba ang tingin ni Wamufa. Ay ikaw, anong ginawa mo sa akin? Bakit noong ipinatong mo ang daliri mo sa katawan ko, hindi ko na makontrol ang daloy ng enerhiya ko? Naramdaman ni Wamufa ang pagbabago sa kanyang katawan at napuno siya ng takot. Kapag naharangan ang daloy ng enerhiya, nakamamatay iyon. Sa madaling salita, kaya ko siyang patayin kanina. Sinabi ko na, may problema sa paraan ng pagsasanay mo. Kaya ginamitan kita ng pressure points para ayusin iyon. Naramdaman mo bang nag-iba ang direksyon ng daloy ng enerhiya mo? Mahinahon kong sinabi, ang daloy ng enerhiya. Nag-iba ang paraan. Paanong nangyari iyon? Hinawakan mo lang naman ang katawan ko. Gulat at nagtatakang pinakiramdaman ni Wamufa ang daloy ng sarili niyang enerhiya. May natitira pang enerhiya mula sa pagsasanay na hindi pa umiikot sa buong katawan niya.
Sa sandaling naramdaman niya iyon, natulala siya. Ilang beses na mas mabilis ang daloy ng kanyang enerhiya kaysa sa dati. Hindi lang bumilis, mas naging maayos pa ang daloy nito. Agad niyang sinubukang kabisaduhin ang bagong dinadaanan ng kanyang enerhiya, pero hanggang sa maubos ang natitirang lakas. Hindi niya pa rin ito nakabisado ng buo. Imposible, bumilis nga talaga. Paanong nangyari iyon? Napagtanto ni Umofa na sa isang tingin ko pa lang, nakita ko na ang buong daloy ng enerhiya sa katawan niya, at sa isang iglap, ginamit ko ang pressure points para baguhin iyon. At pinalakas iyon ng ilang beses. Natulala si Umofa. Kasunod noon ay ang matinding takot na bumalat sa kanya. Bigla siyang tumingala at tumingin sa akin. Nanlaki ang mga mata niya sa takot at pinagpawisan siya ng malamig. Dahil sa dami ng karanasan niya, ipinagmamalaki niya ang pagiging leader ng mga lalaki sa tribo. Pero ngayon, napagtanto niyang hindi niya na maintindihan ang binatang nasa harap niya. Paanong posible iyon? Mahigit 10 taon na akong nagsasanay. Paanong mas magaling ka pa sa akin na mas bata? Hey, Umofa, walang imposible. Ngayong nandito ka na sa tribo ko, dapat kang yumuko at sumuko sa akin ng buong puso. Ituring mo akong pinuno, at pangungunahan ko kayo sa pagbuo ng isang makapangyarihang lipunang pinamumunuan ng mga lalaki. Sa panahong iyon, aapak-apakan ko ang lahat ng babaeng mababa ang tingin sa akin. Ang kailangan nyo lang gawin ay tulungan ako, maging pundasyon ko sa pagbuo ng lipunang patriarkal. Kalmado kong pinagpaigan ng putik sa damit ko, tumayo, at tiningnan siya mula sa itaas. Paano ko nagawa? Siyempre, gamit ang aking great system. Ha. Ano? Hindi ba't nabaliw ka lang dahil sa matinding sama ng loob noong pinalayas ka sa tribo mo? Hindi kaya gusto mong bumuo ng sarili mong tribo, at gawing mas mataas ang katayuan ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Kitang-kita ang gulat sa mga mata ni Umofa. Anong mas mataas ang katayuan ng lalaki sa babae? Sa mundong ito, ang mahina ay pagkain ng malakas. Ang malakas ang siyang iginagalang. Babae man o lalaki, kung sino ang mas malakas, siya ang may karapatang magsalita. Dahil may paraan ako para maging mas kapaki-pakinabang kayo kaysa sa mga babae sa panahong ito, kaya ang tribong itatayo ay tatawaging isang patriarkal na tribo. Ngumiti ako ng may pagmamalaki. Umofa, ngayon, naiintindihan mo na ba? Ang pagsuko sa akin ay hindi isang pansamantalang paraan lang para makahinga. Ito ang kaisa-isang pagpipilian na dapat mong gawin. Alam kong mayroon ka pa ring natitirang pride. Pero, Umofa, kapag handa ka ng sumuko sa akin, dadalhin ko ang daloy ng enerhiya mo sa mas mataas pang antas. Pagkasabi noon, nagkunwari akong tatalikod at aalis. Pinunong Yeyan, pumapayag ako. Pumapayag akong kilalanin ka bilang pinuno ng tribo. Hindi pa man ako tuluyang nakakatalikod, may narinig akong malakas na kalabog sa likuran ko. Nang lumingon ako, nakita ko si Umofa na nakapatira pa sa lupa. Pinunong Yeyan, ako, si Umofa, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihang loob. Ang mga turo mo sa akin ngayon ay tunay na nagpamulat sa aking mga mata. Naging mababaw ang aking pag-iisip noon. Ngayon, buong puso na kitang kinikilala bilang ating pinuno. Mula ngayon, si Umofa ay handang-handa ng sumunod sa anumang iutos mo. Idiniin niya ng mariin ang kanyang ulo sa lupa. Labis siyang nagsisisi. Kung hindi lang sana siya nagmadaling tapusin ang pag-ikot ng enerhiya sa kanyang katawan habang nagsasanay, marahil ay naitandaan niya ang binagong paraan. Tiyak na bibilis ng husto ang kanyang pagsasanay. Ngunit sa mundo, wala nang puwang para sa mga kung sana. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang taos-pusong pagsisisi, napangiti ako. Magaling, isa na namang matagumpay na nakumbinsi. Binabati kita, host, sa matagumpay na paghikayat sa isa na namang miyembro ng angkan. Kontribusyon sa angkang makaama, plus isa. Umofa, puntahan mo at dalhin dito ang lahat ng miyembro ng ating angkan na marunong magsanay. Ituturo ko sa iyo ang tamang paraan ng pagsasanay para sa mga lalaki, at ikaw naman ang magiging responsable sa pagtuturo ng sinabi ko sa iyo sa iba pang miyembro. Malinaw ba? Tuwang-tuwa si Umofa. Napakaganda. Pinuno, dadalhin ko na po rito ngayon din ang mga miyembro ng angkan na may kahit kaunting kakayahan sa pagsasanay. Siguradong tatanawin kanila ng malaking utang na loob. Dahil sa sobrang pananabik, tumayo siya mula sa lupa at umalis. Alam niya kung ano ang kahulugan ng tamang paraan ng pagsasanay. Kung matututunan ito ng mga kabataan sa angkan, sa hinaharap, kahit na walang pagkain. Kahit paano'y hindi na sila ituturing na parang mga hayop at unggoy ng mga babae. Sa tabi ng siga, dinala ni Umofa ang 3 o 4 na miyembro ng angkan na may kakayahan sa pagsasanay. Umupo si Umofa ng nakadekwatro para magsanay. Ang mga batang miyembro ay nakapalibot para manood. Ang iba naman ay nasa di kalayuan, nagmamasid. Anong gagawin ni Pinunong Yeyan? Ang sabi, tuturuan daw niya si Umofa na magsanay. Pagsasanay, hindi ba para lang yan sa mga may likas na galing? Kailanman ay hindi pa natin nakitang magsanay si Pinunong Yeyan. Paanong pumayag si Umofa na magpaturo sa kanya? Hindi biro ang pagsasanay. Kapag nagkamali ka, sisubog ang katawan mo at mamamatay ka. Nagbubulungan ng ilang miyembro. Hoy, kayong lahat, makinig kayo at manood ng mabuti. Si Pinunong Yeyan mismo ang magtuturo ng pagsasanay. Basta't susundin natin ang paraan ni Pinunong Yeyan, ang bilis ng ating pagsasanay ay papantay na sa mga babae.
Pabulong na sinabi ni Wumufa habang nakaupo sa lupa. Pagkasabi niya nito, tila tumigil sa pag-ikot ang mundo. Tiyong Wumufa, ayos ka lang ba? Ang bilis ng pagsasanay nating mga lalaki, mas bibilis pa kaysa sa mga babae. Paano mangyayari yun? Imposible. Huwag ka nang magbiro. Ang isang araw na pagsasanay ng mga babae ay mas mabisa pa kaysa sa ilang araw na pagsasanay natin. Alam kong magaling si Pinunong Yeyan. Kahit na kaya niyang manghuli ng isda at gumawa ng banal na apoy. At kahit na marunong siyang gumawa ng masarap na inihaw na isda, inaamin kong napakagaling niya talaga. Pero gaano man siya kagaling, imposible namang malampasan niya ang mga babae pagdating sa pagsasanay. Tayong mga lalaki, kailangan nating paghirapan ang pagsasanay sa bingit ng kamatayan na may panganib na mawala sa sarili. O ang panganib na sumabog ang ating katawan para lang sa halos walang nakukuhang lakas. Pero ang mga babae, kaunting pagsasanay lang habang natutulog, bumabalik na agad ang kanilang lakas. At tumataas pa ang antas ng kanilang kapangyarihan. Paano tayo makakasabay sa kanila? Walang magawang nagkibit-balikat ang ilang batang miyembro. Kahit na mayroon silang kaunting kakayahan. Hindi sila kasing sipag magsanay ni Wumufa, lalo na't hindi rin naman nila matatalo ang mga babae, at madalas pa silang mapahamak. Kaya bakit pa magpapakahirap? Lubos namang sumang-ayon ang mga miyembrong nanonood sa paligid. Oo nga, gaano man kagaling si Pinunong Yeyan. Imposible pa ring malampasan niya ang mga babae sa pagsasanay. Talagang kasindak-sindak ang mga babae. Narinig ko na ilang araw lang daw nilang kailangang magsanay ng basta-basta para malampasan ang isang buwang hirap sa pagsasanay nating mga lalaki. Oo nga. Sobrang hindi patas. Hindi na nakatiis si Wumufa. Aaktong tatayo na sana siya para magsalita. Pero pinigilan ko siya. Hayaan mo na kung hindi sila naniniwala. Maniniwala rin sila mamaya. Sa ngayon, manatili ka lang dito at ipadaloy mo ang iyong ki at dugo. Gagabayan kita. Opo, Pinunong Yeyan. Tuwang-tuwa si Wumufa. Umupo siya ng nakadekwatro at sinimulang ipadaloy ang kanyang ki at dugo. Tinapa kong muli ang mga pressure point sa katawan niya, gamit ang parehong pagkakasunod-sunod kanina. Pero sa pagkakataong ito, mas mabagal at mas banayad ang pagdiin ko, para matandaan niya ang direksyon ng daloy ng kanyang enerhiya. Nagpagabay pa talaga si Tio Wumufa kay Pinunong Yeyan sa kanyang pagsasanay. Baliw na, siguradong nababaliw na siya. Iba ito sa paghuli at pag-ihaw lang ng isda. Kapag nagkamali sa pagsasanay, ikamamatay mo yun. Paanong pumayag si Tio Wumufa? Nanginginig sa takot ang mga katribo, hanggang sa bumilis ang daloy ng ki at dugo ni Wumufa sa ilalim ng aking gabay. Lalong lumuwag at tumatag ang mga daluyan. Sa wakas, bumulwak ang ki at dugo na naipon sa loob ng mahigit 10 taon. Tumaas ang antas, ikalawang antas, sumigaw ng malakas si Wumufa, gaman ang pakiramdam ng buo niyang katawan. Ako nasa ikalawang antas na ako. Gulat na gulat siyang tumingin sa kanyang mga palad at sumigaw ng malakas. Tumahimik ang paligid, hindi lang pala mga babae ang kayang umabot sa ikalawang antas pataas. Ito'y dahil maling-mali ang paraan ninyo ng pagsasanay. Kaya kung sabihin sa inyo kung ano ang tamang paraan. Sundin niyo ang paraan ko sa pagsasanay, at tuloy-tuloy na tataas ang inyong antas. Ganoon lang ka-simple. Tinapos ko na ang paggabay kay Wumufa. Sabi ko ng mahina, ang paraan ng pagsasanay na nakatatak sa isip ko mula sa sistema ay kayang pabilisin ng husto ang mga lalaki. Pero baka hindi nila maintindihan ang prinsipyo nito. Matapos gabayan ng isang beses, matatandaan nila ang pakiramdam ng pagdaloy ng ki at dugo. Pero magbabago ang direksyon, at kung pakiramdam lang ang aasahan, makakalimutan din nila ito balang araw. Kailangan ko munang palakasin ang mga katribo, para magkaroon kami ng lakas na labanan si Wamuya at ang mga babaeng tauhan niya. Bumalik ako sa aking sarili at inilibot ang tingin sa paligid, pero napansin kong sobrang tahimik. Teka, mali, karaniwan, kapag may nangyaring ganito. Dapat kanina pa may sumigaw sa gulat. Bakit hanggang ngayon, walang imik? Paanong posible to? Bigla, isang hirap na boses ang narinig. Sumama ang mga itsura ng mga katribo. Paanong posible to? Kailan may hindi ako nakarinig ng lalaking nakakaabot sa ikalawang antas? Hanggang sa unang antas lang ang mga lalaki. Pinunong Yeyan. Ano ka bang klaseng nilalang? Una, ang paghuli ng isda. Tapos, ang banal na apoy. At ngayon, itong pagsasanay naman. Bakit mo nagagawa ang mga bagay na labag sa ating mga paniniwala? Puno ng takot at kaba ang mga mukha ng mga katribo. Ang mga kaalaman at patakaran sa mundong kinagisnan nila ay unti-unti kong winawasak. Halos hindi na sila makahinga. Nakayuko sila at hindi magawang tumingin sa akin dahil sa kanilang paningin, para na akong isang halimaw na lumalapastangan sa mga sagrado. Huminga ako ng malalim. Normal lang na mahilo kayo. Pero itabi niyo muna yung takot ninyo. Dahil darating ang panahon na mas matatakot pa kayo. Ang mga makakatanggap lang ng mga pagbabagong ito ang maaaring maging katribo sa lipunang patriarkal na itatayo ko. Mahina kong sabi, hindi pa nakakakita ng mundo ang mga sinaunang tao. Normal lang yun. Napakaraming bawal at limitasyon sa mundo nila. Lahat ng tamang ginagawa ko ay magiging kalapastanganan sa kanilang mga mata. Si Tio Wamufa, talagang nasa ikalawang antas na nga. Ganoon na lang, nasa ikalawang antas na siya. Si Tio Wamufa, na naghirap sa pagsasanay sa loob ng mahigit 10 taon at ilang taong laging nasa bingit ng kamatayan. Umabot na talaga siya sa ikalawang antas.
Yan ang ikalawang antas. Yan yung antas na mga babae lang ang nakakaabot. Hindi ko akalain na talagang natulungan ni Yeyan si Tio Wamufa na marating ang antas na to. Pinunong Yeyan na gawa niya nga talaga. Naririnig ko sa paligid ang mga sigaw ng pagamangha at di makapaniwala. Diyos ko, grabe, parang lahat kayang gawin ni Pinunong Yeyan. Hindi lang siya marunong manghuli at mag-ihaw ng isda, pati ba naman ang paraan ng pagsasanay, kaya niyang baguhin ng basta-basta. Galing pa naman yan sa ating ninunong lola. Kung anong sabihin ni Pinunong Yeyan, binabago niya agad. Maging ang tatlong orihinal na sumuporta sa akin ay gulat na gulat din ang itsura. Siguro iniisip nila na kahit anong mangyari, lagi ko silang magugulat sa mga paraang hindi nila inaasahan. Siguradong magpaparusa ang ating ninunong lola. Ninunong lola, kawan niyo po kami. Huwag niyo po sanang parusahan si Pinunong Yeyan. Mabuti po talaga siyang tao. Pinag-ihaw pa niya kami ng isda. Ang sarap-sarap po talaga. Para kay Tio Wamufa lang naman niya babaguhin ang paraan ng pagsasanay. Si Tio Wamufa lang po. Pinunong lola, patawarin niyo na po siya. Yan ang taimtim na dasal ni Nawumuha, Wumuli, at Wumula sa ninunong lola. Ang dahilan, babaguhin ko lang ang paraan ng pagsasanay ni Wamufa. Lahat ng miyembro ng tribo na nagsanay na dati, lumapit kayo rito. Naisalo na ni Wamufa ang daloy ng dugo at lakas na katuturo ko lang. Ang susunod, gagabayan niya ang daloy ng dugo at lakas niyong lahat patungo sa tamang landas. Sa madaling salita, ituturo niya sa inyong lahat ang binagong paraan ng pagsasanay ni Wamufa. Isang pangungusap ko lang yan mula sa malayo, na tumama na parang kidlat sa tatlong kadararasal lang para sa akin. Gusto rin ni Pinunong Yeyan na matutunan natin ang bagong paraan ng pagsasanay. Ibig sabihin magiging katulad din ba natin si Tio Wamufa? At mararating ang susunod na antas? Imposible. Posible kayang ang paraan ng pagsasanay na itinuro ni Pinunong Yeyan kay Tio Wamufa ay pwede para sa ating lahat? Nagkagulo ang lahat. Tama. Ang paraan ng pagsasanay na ito ay si Pinunong Yeyan mismo ang nagturo sa atin. Lahat ng lalaki kayang magsanay. At saka, kapag ginamit ang paraang ito sa pagsasanay, ang bilis nito, kumpara sa mga babae sa tribo natin, ay mas mabilis pa, hindi babagal. Basta magsanay lang kayo ng mabuti, sa paglipas ng panahon, siguradong malalampasan ninyo ang mga babaeng tumuring sa atin na parang mga hayop noon. Pinakalma ni Wamufa ang kanyang enerhiya matapos ang kanyang pagangat. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tumayo mula sa lupa, at sumigaw sa mga miyembro ng tribo. Sa sandaling iyon, nagniningning ang mga mata ni Wamufa, para bang may apoy na nagliliyab sa loob nito. Kung ganun, gusto ko ring matuto. Ang galing-galing ni Pinunong Yeyan. Kapag natutunan ko na tong paraan ng pagsasanay, hindi na ba ako tatawaging lalaking unggoy, Pinunong Yeyan? Gusto ko ring magsanay. Ayoko nang tinitingnan ako ng mga babae na parang basura. Ako rin, magsasanay din ako ng todo-todo. Para mabawi ko ang lahat ng dignidad na nawala sa akin noon. Nag-aalab ang damdamin ng lahat. Ang mga hiyawan, halos umabot sa kalangitan. Tumango ako, kinuyam ko ang aking mga kamao. Kailangang mapalakas ang kakayahan ng mga miyembro ng tribo sa lalong madaling panahon. Kailangang simulan agad ang plano para mabawi ang tribo ng Wamuya. Hindi ko pa nakakalimutan ang kahihiyang dinanas ko noong pinalayas nila ako. Pampang ng ilog, tribo ng Wamuya. Sa loob ng isang kuweba, isang babaeng may malamig na ekspresyon na may kwintas na gawa sa pangil ng hayop sa kanyang maputing bukong-bukong. Isang magandang babae ang nakaupo sa isang bato, napapaligiran ng mga kapwa niya babaeng miyembro ng tribo. Siya ang pinuno ng tribo, si Wamuya. Pinuno, ang mga lalaki sa kuweba sa timog kanlurang bahagi wala na sila. Patay na lahat, mabuti nang namatay sila, ni hindi nga sila makakuha ng pagkain. Sinasayang lang nila ang mga pagkain. Mas mabuting namatay na silang lahat, mas payapa kung mamatay na lang sila. Walang emosyong sabi ni Wamuya. Nag-aalangang nagsalita ang isang babaeng katribo habang nakayuko. Hindi po, pinuno, hindi sila namatay, umalis lang sila sa kuweba. Kumunat ang noo ni Wamuya. Napakainit ng panahon ngayon. Kakaunti na rin ang mga berry at ligaw na gulay, at karamihan ay naimbak na ng ating tribo. Itong mga lalaking unggoy na to na hindi makahanap ng pagkain, sa halip na manatili sa kuweba, nagmamadali pa ba silang lumabas para magpakamatay? Napakainit ngayon, hindi sila makakalayo ng walang pagkain. Siguradong nasa malapit lang sila. Magpadala ka pa ng isang grupo ng mas malalakas na lalaking unggoy para hanapin sila. Yung ikatlong grupo na lang. Baka sakaling nakahanap sila ng ibang gubat na may mga berry at mas maraming ligaw na gulay kaya sila umalis sa kuweba. Kung totoo ngang mayroon, agawin ninyo mula sa grupo ng mga payatat na lalaking unggoy na yon. Bahagyang napangisi si Wamuya, nagdekwatro at ipinalit ang kabila niyang binti. Tumingin ang angklet niyang gawa sa pangil, na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa, elegante, at marangal na pastura. Samantala, sa kabilang dako ng kuweba, narinig ni Wumuzi na ipapadala ang ikatlong pangkat para hanapin ako, at bakas sa mga mata niya ang pag-aalala. Maliwanag na naman ang araw. Kagigising ko lang sa aming silungan. Walang natural na kuweba sa lugar kung nasaan kami, kaya kailangan naming magtayo ng mga silungan. Damadami ang mga miyembro ng tribo nitong mga araw, kaya padami rin ng padami ang mga silungang itinatayo.
Lahat ng resources sa tao ay napunta sa pagtatayo ng mga pansamantalang tirahan, kaya wala pang pagkakataon na makapagtayo ng mas matibay na bahay. Marami pang kailangang gawin, pero kumpleto na ang mga tao. Mayroon na rin tayong isda para sa pagkain. Kapag naitayo na ang matitibay na silungan at naging estable ang tribo, maaari na tayong magpatuloy sa pag-unlad. Ang problema lang ay hindi ko pa alam kung paano magtayo ng matibay na silungan. Ang mga miyembro na naipon namin ngayon ay puro mga lalaki mula sa ika-4 na pangkat bago kami humiwalay sa tribo, at hindi sila sanay sa pagtatayo. Bago kami humiwalay sa tribo ni Wumuya, mayroong 4 na pangkat ng mga lalaki. Bawat pangkat ay may humigit kumulang 10 tao. Sa mga ito, ang ika-3 pangkat ang pinakamagaling sa pagtatayo ng mga silungan. Mas mataas ang estado nila sa tribo, kahit na lahat kami ay itinuturing na mga lalaking unggoy. Pero kahit sa mga unggoy ay mayroon pa ring antas-antas. Ang aming ika-4 na pangkat ang nasa pinakailalim. Ding asterisk 6,666. Natukoy ang keyword. Hinahanapan na ngayon ng system ang host ng produkto sa Contribution Point Store. Tagapagtayo ng silungan. Hanggat makokolekta ng host ang mga materyales na kailangan sa pagtatayo ng silungan, maaari mong gamitin ang tagapagtayo ng silungan para makapagtayo ng silungan na may privacy at mataas na seguridad. Isang matibay at matatag na silungan. Presyo ng produkto, 100 contribution points. Nais mo bang bilhin ito, host? Hindi ako makapaniwala sa tuwa. Sa isang iglap, binili ko ito. Binabati kita, host, sa matagumpay na pagbili. Kapag ginamit ng host ang tagapagtayo ng silungan, usan nitong itatayo ang silungan para sa iyo. Kuya Ye, isang boses ng dalaga ang narinig mula sa di kalayuan. Si Wumuzi iyon, humihingal habang tumatakbo palapit sa akin. Kuya Ye yan, nalaman ni Pinunong Wumuya na umalis na ang mga lalaki sa tribo. Akala niya nakahanap kayo ng gubat na puno ng berry at mga bagong ligaw na gulay. Nagpadala na siya ng mga lalaki mula sa ika-3 pangkat para agawin yon. Kuya Ye yan, dali, dalhin niyo na ang mga isda at tumakbo. Kapag naaga yun, tapos na tayo. Pautal-yutal niyang sabi dahil sa pagod at pag-aalala. Tiningnan ko siya, na may kakaibang ekspresyon. Wumuzi, anong pangkat ang sabi mo? Yung ika-3 pangkat. Bakit? Bigla akong napangisi. Ang Team 3 di ba sila yung grupo ng mga lalaking magaling gumawa ng shelter? Tamang-tama ang dating nila. Sa tulong nila, siguradong mas bibilis ang pagkolekta natin ng mga materyales. Sakto ang pagdating. Nag-aalala pa naman akong baka hindi sila dumating. Huwag kang mag-alala, Wumuzi, hindi ako mapapahamak. Wala silang magagawa sa akin. Ano bang pinagsasabi mo? Mas masarap ang kinakain ng ika-3 pangkat kaysa sa ika-4 na pangkat nyo. Sila, kahit papaano, may kanin. At protektado pa sila ni Wumuya. Hindi sapat yung mga isda mo lang para makuha mo ang loob nila. Nanakawin lang nila ang lahat ng isda mo tapos dadalhin pabalik kay Pinunong Wumuya, Kuya Yeying. Tumakas ka na, natataranta na si Wumuzi. Pinipilit niya akong umalis. Akala niya, dahil lang nakahuli ako ng isda, kaya ko nang kalabanin si Wumuya. Pero si Wumuya ay nasa ika-4 na antas. Marami siyang mga tapat na tauhan. Imposibleng labanan siya. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang nababalisa at nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Pero tinapak ko ulit ang ulo niya at mahina kong sinabi, "Hay nako, huwag ka nang mag-alala. May paraan ako, at kahit paman ako yung mga isda, ayos lang. Marami akong paraan para mabuhay. Kaya wag ka nang mamroblema dyan. Manahimik ka na lang dyan at manood. Mayroon na akong alas ngayon. Mayroon akong tagapagtayo ng kanlungan. Sa mundong ito, ang matibay na kanlungan ng pundasyon ng lakas ng isang tribo. Kapag mas matibay, mas madaling protektahan ang pagkain at mga kasamahan. Kapag naitayo na ang kanlungan, at nailagay na ang mga isda sa loob, kahit isang kaliskis, hindi makukuha ng ika-3 pangkat. Siguradong paparusahan ako ni Pinunong Wumuya. Pinagbawalan niya akong hanapin ka. Mapaparusahan ako. Puno ng hinanakit ang mukha ni Wumuzi. Kitang-kita sa mukha niya ang pagsisisi sa akin dahil binaliwala ko ang mga sinabi niya. Natawa na lang ako. Ayos lang yan. Sabihin mong pilit kang isinama ni Yeyan. Pagbalik sa kanlungan, sumunod sa likod si Wumuchay. Nag-aalala raw siyang baka puro lang ako salita at mapahamak, kaya gusto niyang tumulong. Natuwa naman ako na ipakita sa kanya ang tribo. Kailangan ko ng kahoy, buhangin, at bato. Kailangan kasing dami ng kaya niyong makuha. Wumuha, Wumuli, Wumula, kayong tatlo ang mamumuno sa mga kasamahan para gawin yan. Tandaan nyo, kailangang maging mabilis. Darating ang ika-3 pangkat para nakawin ang mga isda natin. At inuutusan ko kayong maghanap ng mga materyales para makapagtayo ng kanlungan na poprotekta sa ating pagkain. Kailangan niyong kumilos sa abot ng inyong makakaya. Dahil kapag kahit kalahating isda lang ang mana ko ng babaeng yon na si Wumuya, talo tayong lahat. Opo, Pinunong Yeyan. Sabay-sabay na sigaw ng mga miyembro ng tribo. Ang kanilang ika-4 na pangkat ang may pinakamababang estado sa tribo. Sanay na sila sa pangmamaliit at paghihirap. Ngayong sa wakas ay nakahanap na sila ng lugar para makapahinga at makabawi. Gusto pa ni Wumuya na agawin ang kanilang pagkain. Hindi na to katanggap-tanggap, Pinunong Yeyan. Naisaayos ko na po ang mga bantayan sa bakanan ng tribo ayon sa sinabi nyo. Sa oras na dumating ang mga taga-ibang tribo,
Agad akong sisipol para magbigay ng hudyat at haharangin sila. Narinig ko ang malalim na boses ni Wumufa. Tumingin ako sa kanya at tumango. Pagkatapos ng pagsasanay kahapon, binuo ko ang pangkat ng mga bantay kasama siya at ilang mga batang miyembro. Hindi ko inasahan na matatapos nila ang mga bantayan sa loob lang ng isang gabi. Dati, walang pakialam ang mga babae sa tribo sa mga bantayan. Inaabot ng ilang araw ang pagtatayo ng isa. Si Wumufa, isang araw lang, naitayo na niya. Sa tribo, ang mga bantayan ay karaniwang itinatayo at binabantayan ng mga babae. Ang kaso, hindi ako kailanman pinayagang sumali sa pagtatayo ng mga bantayan, kaya medyo nangangapa ako. Kung hindi, mas mabilis pa sana. Napayo ko si Wumufa sa hiya. Ayos na yan, ikinaway ko ang aking kamay. Pinunong Yeyan, baka abutin pa tayo ng ilang araw sa pagkuha ng kahoy. Natatakot kami na baka hindi kami umabot sa oras, sabi ng isang batang miyembro ng tribo. Totoo nga, hindi naman ganoon kalayo ang tribo ni Wumuya sa tribo natin. Tingin ko, malapit na silang dumating. At kailangan pa nating mangolekta ng materyales para sa pagtatayo. At magtayo pa ng kanlungan. Aabot kaya tayo? Nag-aalala ang mga katribo. HMPH. Mga katribo, huwag kayong mag-alala. Sumapi kayo sa tribo ko. Bilang pinuno ninyo, natural na gagawan ko kayo ng paraan. Nakapaghanda na ako ng mga gamit para sa inyo. Siguradong mas mapapabilis at mapapaganito ang trabaho ninyo. Bahagya akong napangiti. Na-detect ng T na mayroong brainwaves na nagmumula sa host. Pagputol ng puno, paghukay ng lupa, pagbasag ng bato, nakakolekta ng mga item para sa host. Palakol, pala, bawat kagamitan ay nangangailangan ng 5 contribution points. Kinakalkula ang bilang ng mga gamit para sa host. Team, tapos na ang pagkalkula. Ang host ay nangangailangan ng lag-ari, 3 piraso, kabuang 45 contribution points. Ang host ay may natitirang 75 contribution points. Nais bang ipagpatuloy ng host ang palitan? Sa isang isip lang, matagumpay na nakumpleto ang palitan. At martilyo, 3 piraso bawat isa. Automatikong nilikha malapit sa host. Pinunong Yeyan. Ang mga kagamitang sinasabi niyo mga bato po ba? Kaya nga po namin sinasabi na kahit bato ang gamitin, hindi tayo aabot. Kahit na matatalim na bato pa yan. 2 tao ang kailangan para makaputol ng isang puno sa loob ng kalahating araw. Lupa, buhangin, at mga bato ay kamay lang ang pwedeng gamitin. Paano nyo nasabing mapapabilis at mapapagan ang trabaho? Naguguluhan ang mga katribo. Kayong mga tao, bakit ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko? Kung ayaw niyong maniwala, lumingon kayo at tingnan nyo kung ano ang mga bagay na nasa tabi. May isang lumingon, hindi kalayuan, may isang tumpok ng kakaibang hugis at napakatalam na mga kagamitan na tahimik na nakalagay sa isang tabi. Sa isang tingin pa lang, alam na ng mga katribo na mas matalim pa ang mga ito kaysa sa pinakamatulis na batong na gamit nila. Pinuno ano to? Pinagmasdan ng mga katribo ang mga kagamitang may mahahabang hawakan na gawa sa sanga at may matatalim na bato sa dulo na hindi pa nila kailanman nakikita. Kumikinang pa sa sikat ng araw ang bato sa dulo nito. Siguradong mas matalim ito kaysa sa kahit anong bato. Ang tawag dito ay palakol, pala, at martilyo. Ang bagay sa dulo ay hindi isang matulis na bato, mahinahon kong sabi. Ito ay bakal, ito ay metal. Halimbawa, yang martilyo, kayang-kaya niyang durugin ang pinakamatigas na bato. Kailangan ninyong mag-ingat sa paggamit nito. Isang pagkakamali lang, at masusugatan kayo at dadyugo. Naguguluhan ang mga katribo. Metal, hindi na ako nagsalita pa. Dumiretso ako, kumuha ng isang martilyo, at pamwesto sa harap ng isang nakausling matigas na bato sa lupa. Babasagin ba ni clan leader Yeyan ang batong to? Napakatigas pa naman yan. Ilang beses na kaming natiso dyan at sinubukan naming alisin. Pero napakatigas talaga ng bato, walang kahit anong klaseng martel yung bato ang nakabasag dyan. Napasinghap ang mga katribo. Huwag mong sabihin yung martel yung tinutukoy ni clan leader Yeyan ay kayang basagin ang batong to. Kahit pa sabihin natin kasing gulat nga nang sinabi niya ang epekto nito. Siguro ay halos mababasag lang yan. Yung batong yun, ang pinakamatigas na batong nakita ko. Bumagsak ang martilyo. Blag, isang malakas na tunog ng pagkabiyak. Nagulat ang lahat sa tunog na yun at nanlaki ang kanilang mga mata. Ang batong kilala bilang pinakamatigas ay naging durog-durog na. Habang pinapanood ng mga katribo ang nangyari, tila huminto ang tibok ng kanilang mga puso. Walang kahit anong pinsala ang makinang at kulay pilak na martilyo, pero basag na ang matigas na bato. Hindi nila maisip kung sa kanila tumama yun, siguradong durog pati mga buto nila. Muli silang lumingon sa mga nakakalat na palakol at pala sa lupa na may malamig na kislap sa talem. Bigla silang kinilabutan. Isa pala itong demonstrasyon. Ang paggamit sa mga kagamitang ito ay halos kapareho lang ng mga karaniwang matatalas na bato, pero kapag ginagamit ninyo, kailangan ninyong mag-ingat para hindi masugatan.